Napansin nilang ang dragon mismo ay balot na balot ng apoy, isang nakakatakot na pangitain na nagpapahiwatig na kailangan na nilang tumakbo. Biglang nagtanong si Lion tungkol sa mga hiyas. Hinila siya ng kanyang mga kasama at pinatakbo ng mas mabilis. Agad na nagbuga ng apoy ang dragon sa mismong lugar kung saan nakatayo si Lion kanina at bahagya lang silang nakaiwas. Umuusok ang mga binti ni Lion dahil sa tindi ng init ng atake ng dragon. Wala na silang matakbuhan dahil napaliligiran na sila ng apoy. Sinabi ni Magica na wala na silang mapupuntahan. Mukhang ang tanging paraan para mabuhay ay ang talunin ang dragon na ito. Naalala ni Arudo na ang mga dragon na kinalaban niya sa dati niyang buhay ay matatalino at marunong magsalita gaya ng tao. Pero ang dragon na ito ay tahimik lang at mukhang mas maliit, kaya nahinuha ni Arudo na mas malakas na kalaban ang hinaharap niya ngayon. Pinatibay ni Arudo ang kanyang loob. Hindi niya pwedeng hayaang lamunin siya ng takot kung hindi ay hindi niya maililigtas si Hana. Nang walang pag-aalinlangan, inatake ni Arudo ang dragon gamit ang kanyang water cut. Inisip niyang tubig ang tanging kahinaan ng isang fire dragon, pero agad na gumawa ng isang proteksyon ang dragon sa paligid nito. Isang hindi inaasahang galaw na ikinagulat ni Arudo. Napagtanto niyang hindi kakayanin ni Magica na basagin ang depensang yon. Kumilos agad si Magica at sinabing tutulong siya. Sumama rin si Lion sa kanya at sabay nilang nilusob ang dragon. Matapos tamaan ng dragon, doon lang napagtanto ni Magica na talagang dambuhala ang lakas nito. Dahil mukhang walang epekto ang mga atake nila, naalala ni Arudo ang karanasan niya sa dati niyang buhay. Naisip niyang siguradong may mahinang bahagi ang dragon, sumigaw siya kay Magica para akitin ang atensyon ng halimaw. Habang nagpaplano siyang tumira ng malakas, sinubukan ni Magica na kunin ang atensyon ng dragon, pero nauwi lang sa wala ang lahat. Habang tumatakas sa mga apoy ng dragon, sumigaw si Lion sa inis, at nagtaka kung bakit siya ang pilit na hinahabol nito. Alam ni Arudo na hindi ito ang tamang oras para magbago ng plano, pero ang kakayahan ni Lion na mang-asar ang pwedeng maging susi nila. Kinausap ni Arudo si Lion at sinabing may maganda siyang plano. Hinimok naman siya ni Lion na bilisan na at wag nang magpatumpik-tumpik pa. Pero laking gulat ni Lion nang utusan siya ni Arudo na magpatama sa dragon, muntik na nga itong magmakaawa sa kanya. Litong-lito si Lion at hindi niya makuha ang gusto ni Arudo. Kahit immortal pa siya, ayaw niyang maging punching bag lang ng halimaw. Siniguro ni Arudo sa kaibigan na magiging maayos ang lahat at gagamit siya ng mahika para pahinain ang dragon. Dahil wala nang ibang magagawa, napilitang magtiwala si Lion kay Arudo. Napakalupit mo talagang guro, bulong ni Lion sa sarili. Hinarap nila ng diretso ang dragon, umatake si Arudo sa gilid, at magkasama nilang nilabanan ang dambuhala. Inutusan ni Arudo si Magica na umatake na. Habang pinagmamasdan ang dragon, napansin ni Magica na ang mga kaliskis sa tiyan nito ang mahinang bahagi. Tinamaan niya ito ng diretso at napahiyaw sa sakit ang dragon. Nang makitang gumana ang atake niya, mabilis siyang kumilos. Nagpakawala siya ng isang freezing star. Pero habang naghahanda si Magica sa susunod na tira, bigla siyang hinampas ng dragon gamit ang buntot nito. Tumalsik siya sa lupa at hindi na gumalaw. Sa sandaling yon, sobrang natakot sina Arudo at Lion para sa kaligtasan ni Magica. Noong bumagsak si Magica sa lupa, biglang gumana ang kwintas sa leeg niya para iligtas siya sa tiyak na kamatayan. Habang bumubulusok siya pababa sa lupa, naramdaman niyang hinihila at ginagabayan siya ng kanyang pendant. Ang gamit na ito ang pumigil sa kanyang agarang kamatayan. Para masiguradong hindi siya mamatay sa bagsak, napagtanto ni Magica na sinusubukan siyang tapakan ng dragon. Agad na isinigaw ng iba ang pangalan niya at nagmadaling sumaklolo. Maya-maya pa, inapakan na ng dragon ang kinaroroonan niya. Nandoon si Magica kanina, pero wala silang nakita sa ilalim ng paa nito. Lito ang dragon at hindi maintindihan kung paanong nawala ang biktima niya. Nailigtas ni Arudo si Magica. Tinulungan siya ni Lion na alalayan ang dalaga at inamin na hindi niya napansin ang paggamit ng gate spell. Ipinaliwanag ni Arudo na sa mga ganitong sandali, perpekto ang mahikang iyon para sa mabilisang pagtakas. Hawak ni Lion si Magica habang tinatanong kung ayos lang ba ito. Kinumpirma naman ng dalaga na ligtas siya, pagkatapos ay hinarap ni Lion si Arudo para itanong ang tungkol sa antidote. Sumagot si Arudo na nasa loob ito ng tolda, pero sinunog na ng dragon, bigla namang may inabot ang slime sa kanya. Tulala si Arudo at hindi makapaniwalang nakuha ng slime ang antidote mula sa apoy. Tinapik naman ni Lion si Arudo sa balikat dahil sa tuwa. Tinawag siyang mabuting kasama at agad nilang binigay ang panlaban sa lason kay Magica. Mabilis naman siyang nagkamalay. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kapabayaan at inamin na kung wala ang pendant na ibinigay sa kanya ni Aruto, baka hindi na siya nakaligtas. Pero ngayon, handa na siyang ipakita sa dragon kung ano talaga ang kaya niyang gawin. Pinigilan siya ng iba at sinabing huwag magmadali dahil iginiit nilang nina Aruto at Lion na ang bahala sa dragon. Hinarap ni Magica si Aruto at sinabing kaya pa niyang lumaban. Katwiran niya, masyadong mabigat na pasanin para kay Lion kung siya lang mag-isa. Nagtanong siya kung sino ang tatapos sa dragon. Titig lang ang isinagot ni Lion kay Magica,
Pero si Aruto naman, sinabing naiintindihan niya. Napagkasunduan nilang kailangan ng isang maingat na plano. Habang nag-uusap sila, patuloy naman sa pag-ali-aligid ang dragon. Maya-maya, humarap na si Lion sa dragon at tinanong kung ano ba ang hinahanap nito. Buong tapang niya itong tinawag na tanga at ipinaramdam ang kanyang presensya, kaya naman agad na sumugod ang dragon. Naisip ni Lion na kailangan niyang libangin ang halimaw sa loob ng 1 minuto habang naghahanda si Aruto ng bitag. Hinampas niya ang isang malapit na puno, at malakas na sinabing hindi siya kasing bilis ni Magika kaya hindi niya ito pwedeng paglaruan ng matagal. Pero pagdating sa lakas at tibay, doon siya pambato. Sinunog ng dragon ang itinumbang puno na ibinato ni Lion sa dinadaanan nito. At nagpatuloy ito sa pagsugod sa kanya. Lumingon si Lion kay Aruto at tinanong kung matatagalan pa ba ito. Sumagot si Aruto na malapit na siyang matapos at humingi lang ng kaunti pang oras. Para bigyan pa ng oras si Aruto, nagbato si Lion ng bato sa dragon. Umiwas ang halimaw, pero sakto namang nahulog ito sa bitag ni Aruto. Nang makitang nagtagumpay sila, nagpakawala si Lion ng isang malakas na atake sa dragon na ngayon ay nakagapos na. Bigla namang narinig ang boses ni Magika. Tumalon sa ere si Aruto at sinigawan si Lion, mas mabilis ba ito o talagang sumusugod lang sa akin ng buong lakas? Hinimok ni Aruto ang lahat. Nagbabala siya na 10 segundo lang kayang pigilan ng spell ang dragon. Higit pa roon, wala na silang pag-asa. Naghahanda na si Lion. Handa nang ihagi si Magika, tinanong ni Lion kung handa na ba ang bansot, at sumagot naman siya ng may pagtataka, seryoso ka bang tinatanong mo yan sa akin? Sa isang malakas na pagbuhat, inihagis ni Lion si Magika ng mataas sa ere, habang sumisigaw na sumugod siya pasulong. Gamit ang Twinkling Star at Fist of Dreams, inatake ni Magika ang dragon, pero gumanti lang ito ng isang buga ng apoy. Habang bumababa siya, humingi ng paumanhin si Magika, at ipinaliwanag na mali ang naging reaksyon ng dragon. Hindi naman pala ganoon katalino ang halimaw. Nahulog ito sa patibong nila. Gamit ang kanyang mga spell bilang pain, matagumpay nilang naakit itong tumingala sa itaas. Ngayon, nakalantad na ang isang kritikal na mahinang bahagi nito, at kay Lion na nakasalalay ang huling atake, isang bagay na tiwala ang kanyang mga kasama na kaya niyang gawin. Hawak ang Sword of Courage, sumugod si Lion at malinis na tinaga ang ulo ng dragon. Sa matagumpay na sandaling iyon, bumagsak ang halimaw. Naghiyawan ang buong grupo, ipinagdiriwang ang kanilang perpektong pagkakaugnay na tagumpay. Pagharap kay Aruto, excited na nagtanong si Lion. Maituturing ko na ba ang sarili ko na isang tunay na Dragon Slayer? Pagsang-ayon naman ni Aruto, habang pinupuri ang kanyang mahusay na tira. Puno ng kagalakan na nagpahayag si Lion. Sa wakas, nakuha ko rin. Ang tapang pakinggan. Pero hindi makapaniwala si Magika na ipinagkatiwala ni Aruto kay Lion ang huling atake. Nagulat si Lion sa sinabi niya, at inisip kung balak ba talaga nitong makipag-away. Nang sumunod na sandali, diretsahang inamin ni Magika na naniwala siyang talagang nagsumikap si Lion sa pagkakataong ito, at aasahan niya ito kung may kailanganin pa silang iba. Napatingin si Lion kay Magika, hindi malaman kung pinupuri ba siya nito, o sadyang baliw lang. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Aruto ang kanyang mga kasama. Pero sa sandaling iyon, bigla silang nakaramdam ng pagkahilo, at hindi nila maintindihan kung bakit. Hawak ang kanyang ulo, napaisip si Magika ng malakas. Dahil ba talaga ito sa pagtaas ng level kaya tayo nahihilo? Napagtanto ni Aruto na nagpakita ang kanyang system ng pagtaas ng 8 level. Dinala siya nito sa level 78. Malaking talon ito, dahil halos hindi siya tumataas ng kahit isang level kamakailan, kahit pa marami na siyang napatay na mga demonyo. Niyakap ni Aruto ang kanyang mga kaibigan, na nagtaka naman sa biglaang ginawa niya. Nagbabala siya na kung mawawalan sila ng malay ngayon. Baka magising na lang sila sa loob ng tiyan ng isang monster kinaumagahan. Gumawa siya ng pader na bato para sa proteksyon bago sila tuluyang bumagsak. Ipinagkatiwala ni Aruto kay Ru ang kanilang kaligtasan. Si Ru, na laging tapat, ay agad na sumunod sa kanyang amo. Ngayong gabi, ang buwan ay nagbibigay ng kakaiba at magandang liwanag. Nawalan ng malay ang magkakasama, at paggising nila kinaumagahan, nalito sila sa nakita nila sa kanilang harapan. Isang nakakapapasong init ang bumalot sa kanila, at isang nakakasilaw na pulang liwanag ang kumukurap sa harap ng kanilang mga mata. Sa pagdilat ni Aruto, nakakita siya ng isang dambuhalang magic stone. Magic stone ito ng isang dragon. Pagharap kay Ru, tinanong ni Aruto kung talaga bang kinaladkad niya ito hanggang dito. Kinumpirma ito ng pagod na si Ru. Pinuri ni Aruto si Ru, at sinabing nagawa pa nitong kumuha ng magic stone habang nananatiling nagbabantay. Niyakap niya si Ru, ipinapakita ang kanyang pagmamalaki, na nagpasaya naman ng husto sa spirit. Napatingin si Magika kay Aruto at nagkomento. Ngayon lang ako nakakita ng ganito katingkad na magic stone. Si Lion, na nakatitig din dito, ay nagtanong din. Tunay nga bang Dragonstone yan? Habang nakatitig silang lahat, namangha sila sa angkin nitong kagandahan. Siguro kung ipapakita lang nila ito, maniniwala na ang mga tao na nakatalo sila ng dragon. Sumulyap sa malaking bangkay.
Sa likuran nila, napagtanto ni Aruto na ang batong ito ay isa lamang sa maraming ebidensya. Nang sumunod na sandali, binunot niya ang kanyang sandata. Nagsimulang hiwain ni Aruto ang binti ng dragon. Naguluhan si Lion at tinanong kung ano ang ginagawa ni Aruto. Sumagot naman si Aruto. Hindi natin basta-basta iiwan ang buong dragon dito. Halimbawa na lang ang mga kaliskis nito, kapag itinahi sa damit, pwedeng makagawa ng armor. Kayang sanggahin ng armor na ito ang mga espadang bakal. Ang mga kuko naman nito ay pwedeng gawing maninipis na talim na sapat ang talas para humiwa ng asero. Kahit ang kapa na gawa sa balat nito ay balitang nagbibigay ng proteksyon laban sa mga magic attack, itinuro niya ang isang kumikinang na bagay. Tinukoy ni Aruto ang isang bihirang at mahalagang bahagi, ang mata ng dragon. Napakataas ng presyo nito sa merkado. Gulat na napatingin ang iba habang itinataas ni Aruto ang isang malaking mata. Pagkatapos, habang nagniningning ang kanyang mga mata, nagpahayag si Aruto. Nahanap na niya ang pinakabihirang materyales, ang puso ng dragon. Sa sandaling iyon, nahimatay si Lion, binuhat naman ni Magika si Aruto sa kuwelyo. Sinubukan niyang gisingin si Lion, gulat na bumagsak ito. Pagtingin ni Magika kay Aruto, tinanong niya kung para saan ang puso ng dragon. Ipinaliwanag ni Aruto na kung iiwan ito ng mga 3 taon, magiging gamot ito na nakakapagpabuhay ng patay. Naalala ni Magika na nakabalita na siya ng katulad na gamot, pero hindi niya alam na gawa pala ito sa puso ng drago. Nilinaw naman ni Lion na sa kasamaang palad, tao lang ang pwedeng mabuhay muli, matapos maingat na katayin ng dragon. Kinalkula ni Aruto na ang nakuha nila ay siguradong sapat na para mabayaran ang kanilang mga uniforme. Naisip niya na hindi na niya kailangang mag-alala sa pera sa ngayon. Pagharap kay Magika, binalaan siya ni Aruto na wag masyadong magwaldas. Sumang-ayon naman si Magika. Pagkatapos ay pinag-isipan ni Aruto kung paano dadalhin ang natitirang bahagi ng dambuhalang halimaw pabalik sa baryo. Pagkatapos ay pinag-isipan ni Aruto kung paano dadalhin ang marami pang mahahalagang materyales ang natira, at hindi nila kayang iwanan na lang ang mga ito. Sa sandaling iyon, nagising na si Lion at nabanggit niya kung gaano kalaking tulong sana kung mayroon silang inventory skill. Nagulat si Aruto nang marinig ang tungkol sa inventory. Hirap namang magpaliwanag si Lion, at sinabing parang si Aruto ay nagtatago ng mga gamit sa mga hindi nakikitang selda, gaya ng mga nakikita niya sa mga laro. Humarap si Lion kay Aruto para humingi ng linaw at sumigaw ng, "Ano to? Hindi maari. Ang kakayahang mag-imbak ng walang katapusang gamit ay lampas na sa kakayahan ng tao." Napaisip si Aruto na dahil sira na ang bag niya, kailangan nilang kunin lang ang kaya nilang dalhin at balikan na lang ang iba mamaya. Biglang humarap sa kanya ang slime at tinanong ni Aruto kung anong problema. Ipinakita naman ng slime sa kanya ang kanyang bag. Doon lang naintindihan ni Aruto kung paano to nailabas ni Ru mula sa loob ng katawan nito. Napaisip naman si Aruto kung kaya rin bang ilipat ni Ru ang Dragon Stone sa ganoong paraan. Kahit parang imposible, lumingon si Aruto kay Ru at tinanong kung kaya ba nitong ubusin at ipasok ang ganoon karaming materyales. Ibiniro lang ni Ru ang kanyang bibig at hinigop ang lahat ng gamit sa harap niya, kaya naiwang tulala si Aruto at ang mga kasama niya. Habang hawak-hawak ang slime, idineklara ni Lion na walang ganyang inventory. Dahil dito, napaiyak si Aruto at naramdamang nasayang lang ang maingat niyang pagpili ng mga materyales. Habang nakaupo si Aruto at ang kanyang kasama, at pinatatahan naman si Aruto, may isang hindi nakikita na nanonood sa kanila. Napaisip ang babaeng ito na 3 tao lang, lalo na ang batang iyon, ang nakapatay sa isang buong dragon. Mukhang tama nga ang Diyos. Nasasabik na siyang makita kung ano pang mga sorpresa ang darating sa hinaharap. Pagdating nila sa guild, inanunsyo ni Aruto na dapat makinig ng mabuti ang lahat dahil natapos na nila ang dragon slaying request. Inimbitahan naman ni Lion ang mga miyembro ng guild na suriin ang mga materyales. Sinabi ng evaluator na kahit mukhang maayos ang mga ito, marami namang paraan para makuha ang mga to, gaya ng sa mga auction, pero sinabi ng staff ng guild na hindi nila pwedeng bilhin ang mga materyales o ibigay ang pabuya, at sinabihan ang grupo na iuwi na lang ang mga ito. Agad namang bumanat si Lion na hindi ito mga gamit, na ibebenta lang ulit. Habang nagmamasid sa likod, na-realize ni Aruto na hindi sapat ang mga ebidensyang ito. Napaisip siya sa hindi mababagong takbo ng tadhana kung paano itinakda ang landas ng bawat tao, at ang hirap ng paglihis mula rito. Ang mga ganitong cognitive blind spots, sa tingin niya, ay karaniwang nangyayari sa mga sumusuway sa kanilang kapalaran, gaya na lang ng mahikang laganap sa mundong ito. Kinausap ni Aruto si Lion at humingi ng paumanhin na wala silang choice kundi sumuko na lang. Naguluhan si Lion at hindi niya maintindihan kung bakit, lalo na't talagang natalo naman nila ang dragon. Pero hindi pa rin naniwala ang mga miyembro ng guild. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Aruto na ang pakay lang naman nila ay kumita para pambili ng uniform. Maghahanap na lang sila ng ibang paraan para maibenta ang kanilang mga materyales. Sumang-ayon naman si Lion na tama ang hakbang na ito. Pero hindi pa rin niya matanggap na susuko na lang sila. Biglang may boses na umalingawgaw, na pinapagalitan sila dahil sa ingay nila.
Napatingala si Arudo, at laking gulat niya nang makita ang nagsasalita. Sumabat ang babae. Kahit corals ang pangunahing dekorasyon ng guild na to, medyo sobra na to. Alam niyo ba yon? Nagtanong sila kung sino ang babaeng nasa harap nila. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Citri Justice, ang susunod na pinuno ng Duchy of Justice. Sabi ni Lion, hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng estranghero, pero formal niyang hiniling na huwag itong makialam sa usapan nila. Sumagot ang babae na nagtatanong lang naman si Lion ng pangalan niya, kaya sumagot lang siya, tapos nagtanong siya. Anong klaseng mga barumbadong adventurer ba kayo? Halatang nahihirapang magtimpi si Lion, at hiningan ng paliwanag. Ang huling sinabi ng babae. Namagitan si Arudo at pinakalma siya. Pinagmasdan ni Arudo ang babae habang inuulit ang pangalan nito sa sarili niya. Nakilala niya ito bilang isang opisyal mula sa judicial body ng bansa ng Council of True and False, isa sa 12 general ng Euphonia. Anong ginagawa niya rito? Tanong ni Arudo sa sarili. Habang sinusuri ang mga gamit sa harap ng mga appraiser. Kumuha ang babae ng isa at tinukoy ito bilang sariwang spinal fluid. Patunay ito na kinuha ang materyales ilang araw lang. Matapos mamatay ang dragon, kaya kumpirmadong hindi ito binili lang sa iba. Nag-abala pa nga silang pakiusapan ang mga taong to na bilhin ang mga materyales, sabi niya. At dahil iginiit ni Citri, pumayag na sila. Sunod, lumapit ang babae kay Arudo, inilapit ang mukha, at sinabing hindi siya makapaniwala. Na naging Dragon Slayer siya sa ganoong murang edad. Excited na akong malaman kung ano pa ang inihahanda mo para sa hinaharap, dagdag niya. Pinagpawisan si Arudo at tumitig lang sa kanya. Paglabas nila ng guild, tuwang-tuwa si Lion habang hawak ang 150 gold coins. At sumigaw na noon lang siya nakakita ng ganoon kalaking pera. Pero agad siyang pinaalalahanan ni Magica na hindi nila to pwedeng gastusin ng basta-basta. Naglalakad si Arudo sa likuran nila at iniisip kung bakit siya ang kinausap ni Citri sa halip na sina Magica o Lion. Nabuko na kaya nito ang plano niya? Mahigit 10 taon niyang pinagplanuhan ng maigi ang pagliligtas kay Hana. Ang tinitirhan niya ngayon ay mahalaga na sa kanyang mga operasyon. Kung alam lang niyang mangyayari to, dapat ba niyang binago ang plano? Pero nagpasya siyang huwag nang baguhin ang anuman. Naisip niya na ang paggawa noon ay isa lamang pagpapanggap. Wala na. Wala nang ibang magagawa si Aruto kundi magpatuloy sa balak niya, kampante na magiging maayos din ang lahat. Sa ngayon, naging maayos naman ang lahat at pinapakalma ni Aruto ang kanyang sarili. Samantala, nagsasanay naman si Citri sa courtyard, at mabilis niyang tinalo ang kanyang kalaban. May isang tauhan na lumapit sa kanya at pinatigil na siya, dahil nanalo na raw si Citri. May nangyari ba sa syudad? Tanong nito. Sumagot si Citri na mukhang nahanap na niya ang kanyang little man. Pinagtibay niya na totoo nga ang mga salita ng Diyos. Sulit daw ang pagpapadala ng healing para sa paglipol sa mga dragon. Ginagawa ng estado ang lahat para pumatay ng mga dragon anuman ang mangyari. Kahit na imposible itong gawin ng isang tao lang, napaka-imposible talaga nito. Pero kung may isang taong lalabag sa itinakdang tadhana ng Diyos at papatay ng dragon, ang little man na ito ang magdadala sa mundo sa kapahamakan, isang bagong pinagmumulan ng panganib. Hindi siya sigurado, pero hindi niya rin ito pwedeng baliwalain. Nang magtagpo ang mga mata niya at ng batang iyon na may kislap ng determinasyon, napaisip siya, habang inaalala si Aruto. Naniwala si Citri na kung hindi lumalakad sa tamang landas ang lalaking iyon, hinding-hindi nito ipapakita ang ganoong klaseng espiritu. Maya-maya lang, madali niyang nasalag ang atake ng kalaban niya at pinapanood niya ng maigi kay Lord Formus. Balak niyang ilantad ang tunay na pagkatao ni Aruto. Sa ilalim ng tirik na araw, dumating na sina Aruto, Magica, at Lion sa paaralan para sa anunsyo ng mga klase. Excited na hinanap ni Lion ang kanyang pangalan. Nakapasok din si Lion sa klaseng C. Katabi ng mga pangalan ang mga score sa exam, kaya napaisip si Lion kung bakit hindi nabase sa galing ang paglalagay sa mga klase. Kung totoo ito, bakit nasa pangalawa pa rin ako sa pinakamababang klase? Sabi naman ni Magica, baka dahil sobrang baba ng nakuha ni Aruto sa written exam. Tinanong naman ni Aruto kung anong klase napunta si Magica. Buong pagmamalaking sinabi ni Magica na nasa klaseng A siya. Isa siyang scholarship student. Hindi makapaniwala si Lion sa narinig niya, habang masayang binati naman siya ni Aruto. Nagtanong naman si Magica, hindi ba't nasa klaseng A ka rin, Aruto? Sinabi ni Aruto na nasa klaseng D siya, na ikinagulat nilang dalawa. Napaupo sa sahig si Lion at nag-iyak, sabi niya ang tagal daw naghanda ni Aruto. Pero mas mababa pa ang klase nito sa kanya. Pabirong inakusahan ni Lion si Aruto na baka sa maling column. Naisulat ang mga sagot. Dahil doon, napikon si Magica at tinawag na tanga si Lion, sinabihan siyang bastos at pinalo siya. Ipinaliwang ni Aruto na dahil galing siya sa pamilya ng mga magsasaka at mahirap lang sila kahit gaano pa kataas. Ang score niya, hinding-hindi siya lalampas sa klaseng D. Isa pa, wala naman masyadong halaga sa kanya ang buhay eskwela. Wala siyang paki sa klase niya. Ayos lang ang lahat.
Sa mga sinabi ni Aruto, nanatiling gulat ang mga kasama niya. Maya-maya pa, pumasok na sila sa paaralan at nagpaalam na sa isa't isa papunta sa kani-kanilang klase. Inasahan ni Aruto na magiging maayos ang dalawa at lumapit na siya sa sarili niyang klase kung saan magsisimula na ang kanyang problema. Kung tama ang pagkakaalala niya, mababasa siya ng tubig sa sandaling buksan niya ang pintong ito. Ang estudyanteng nagpa-practice raw ay nagsabing nag-ensayo siya ng water magic, sabay hingi ng paumanhin sa aksidente. Pinipilit niyang hindi raw sinasadya iyon at humingi ng tawad kay Aruto, habang minamaliit itong basura lang ng mga mahihirap. Naalala ni Aruto ang pangungutya ng mga nasa mataas na klase sa mga nasa mababa at naintindihan niya ang sitwasyon. Habang binabati ito ng swerte sa practice niya, napansin ni Aruto na nangyayari ang lahat gaya ng dati. Nalito ang ibang mga estudyanteng nakatingin kay Aruto kung bakit hindi siya nabasa, nabawi naman ng kabilang estudyante. Ang kontrol sa mahika niya at sinabing hindi pa masyadong marunong ang kaibigan niya. Ngayon naman, siya ang aatake, kaya inatake niya si Aruto. Pero sinalag ni Aruto ang mahika nila gamit ang sarili niyang kapangyarihan, kaya nanatili siyang tuyo ng walang kahirap-hirap. Hindi maintindihan ng lalaking umatake kay Aruto kung paano nito napigilan ang spell niya ng ganoon kadali. Habang nakaupo at binubuksan ang bag, naisip ni Aruto na sa dati niyang buhay, ang ganoong galing ay ituturing ng isang matinding sorcery. Hindi naintindihan ng mga umatake sa kanya ang ibig niyang sabihin, kaya inisip na lang nila na baka may suot si Aruto na malakas na magic armor. Siguradong ninakaw lang daw iyon kung saan. Kumbinsido silang kailangan nila itong bawiin gamit ang fire magic. Sabi ng lalaki, medyo delikado raw ang spell na iyon, pero kung may suot namang armor si Aruto, ayos lang. Habang tinitingnan ang mga kalaban, napagtanto ni Aruto na itinuturing siyang magnanakaw ng mga ito. Pinag-isipan niya ang kanyang padalos-dalos na mahika. Gayunpaman, hindi naman siguro ganoon kalakas ang kakayahan nila. Sa sandaling iyon, may isa pang estudyanteng pumasok at nagpakawala ng fireball. Tumalon si Aruto at nagawang harangin ang atake na muntik nang tumama sa isang babae. Kumilos siya ng napakabilis. Nagulat niya ang umatake, sabay sabi na, kahit ensayo lang ito, delikadong gumamit ng mga attacking spell. Paano kung may masaktan? Sa susunod, mag-ingat kayo. May pumasok na babae at nagtanong kung anong nangyayari. Paglingon niya, napagtanto niya na ito na ang pagkikita na matagal na niyang hinihintay. Pagharap niya, nakita niya si Hana na nakatayo mismo sa harap niya. Nilapitan ni Aruto si Hana at kaswal na nagpaliwanag na may nag-eensayo lang ng mahika at sinabing ayos lang ang lahat. Ayos lang ang lahat at huwag daw siyang mag-alala. Biglang nagtubig ang mga mata ni Aruto habang iniisip ang matinding sakit na nakatadhana niyang tiisin. Hindi na siya pwedeng mapalapit pa ulit kay Hana. 5 taon na lang ang natitira sa sarili niyang buhay. Dapat pa ba nilang ibalik ang dati nilang pagmamahalan? Alam niyang kailangan niya itong iwan muli, kaya mas mabuti pang manatili silang estranghero kaysa pilitin itong dumanas ng ganoong hirap. 4 na buwan na lang ang natitira bago ang kamatayan ni Hana. Lumabas si Aruto ng silid-aralan habang kinukumbinsi ang sarili na ayos lang ang lahat. Sa isip niya, nangako siya kay Hana, pangako, poprotektahan kita. Nang makita ni Hana si Aruto, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang pagkakalagay niya sa paaralang ito, para kay Hana Colonel, ay isang malaking himala. Ang mga Colonel ay isang kagalang-galang at mataas na pamilya ng mga maharlika sa kaharian ng Euphonia. Bilang tagapagmana ng pamilya, malaki ang inaasahan sa kanya. Ibinigay ng kanyang mga magulang ang isa sa pinakamahusay na guro sa mundo. Pero, tila wala siyang kakayahan sa kahit ano. Sinabi ng guro sa kanyang mga magulang na wala pa siyang nakitang tao na ganito kawalang talento sa buong buhay niya. Tahimik na nakikinig si Hana sa usapan mula sa likod ng pinto. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng guro na napakahalaga ng talento. Ang talento o pagiging biniyayaan ay mahalagang bahagi ng pag-unlad ng tao. Ang likas niyang talento ay nasa level 4 lang. Pero sa ganoon kababang level, wala siyang mapapatunayan, lalo na ang pagbuo ng isang matibay na pundasyon. Kahit nag-aalinlangan ang guro na sakta ng loob nila, diretsahan niyang sinabi na walang talento ang kanilang anak. 10 taon na ang lumipas mula noon. Gaya ng hula ng guro, laging bigo si Hana. Kahit anong subok niya, hindi siya makaabante kahit isang level man lang. Tinalikuran siya ng lahat, pati na ang sarili niyang ama. Sa kabila ng hirap, lumaban si Hana at nakapasok sa paaralang ito. Dahil sa mga usaping politikal, hindi hinayaan ng paaralan na malaman ng publiko ang kawalan niya ng galing. Hindi nila pwedeng madumisan ang tanyag na pangalan ng mga colonel. Naisip ni Hana na kailangan niyang hindi mapansin hanggat maaari para lang makahinga. Umaasa siyang walang makakapuna sa kanya at hindi siya maglalabas ng saloobin para hindi siya makilala. Kailangan niyang burahin ang kanyang presensya. Ginawa niya ito para walang mangutya sa kanya at para manatili na lang siyang mag-isa. Pero, pagpasok niya sa silid-aralan, may naramdaman siyang kakaiba. Naramdaman niya ang isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon tungkol sa lalaking nakatadhana sa kanya.
Inamin ng kanyang ina na hindi niya kilala kung sino ito, pero siniguro niyang kapag nagkita sila ay kusa niya itong makikilala. Makikilala niya ito dahil ito ay tadhana. Nang makita niya si Aruto, agad na nakilala ng dalaga na ito ang kanyang nakatadhanang mapapangasawa. Nag-ensayo si Aruto gamit ang espada ng utusan ng guro ang mga estudyante na hawakan ang kanilang mga armas na tila ba nakikipaglaban sa mga tunay na demonyo. Sabi niya, hindi pwedeng basta-basta lang ang paghampas nyo. Yan ang punto ng pag-iensayo ng martial arts. Tatanggalin ko ang sinumang magbibiro lang dito. Kahit seryoso ang tono niya, hindi naman siya ganoon kahigpit talaga. Habang hawak ni Aruto ang kanyang punyal, bigla siyang nilusob ng guro. Umiwas si Aruto at nagtanong kung bakit siya biglang inatake. Pero hiningi lang ng guro ang armas ni Aruto. Sinabi nito na masyado pang maaga para gamitin niya ito sa ganoong paraan, at napansin ng guro na isang pangil ng dragon ang punyal ni Aruto. Isa itong bihira at mamahaling armas na gawa sa ngipin ng dragon. Tinanong ng guro kung saan niya ito nakuha. Naisip ni Aruto na siya mismo ang gumawa nito matapos niyang pumatay ng dragon, pero alam niyang pagtatawanan lang siya kapag sinabi niya ito. Iisipin lang nilang kalokohan ito. Pagkatapos ay iginiit ng guro na hindi kailanman gagaling si Aruto kung aasa lang siya sa kanyang armas. Sinabi ng guro na itatago muna niya ang punyal hanggat hindi tumataas ang antas ng galing ni Aruto, sabay utos na, ibigay mo na yan sa akin, bilis. Sabi naman ng ibang mga estudyante, kung si Levante na kanilang guro ay isang mataas na uri ng adventurer, wala talagang laban si Aruto. Tahimik lang na nakatayo si Aruto, inaabangan ang susunod na mangyayari. Nang muling umatake ang guro, pinuna nito ang mabagal na reaksyon ni Aruto. Dahil naiinis na hindi pa rin ibinibigay ni Aruto ang punyal, patuloy lang sa pag-iwas si Aruto, determinadong hindi magpatalo. Napagtanto ni Aruto na bihasa nga ang kanilang guro. Napansin naman ng guro ang pag-iwas ni Aruto kaya tinanong niya ito. Nagtaka siya kung paanong ang isang hamak na magbubukid na gaya ni Aruto ay nagagawang umiwas sa kanyang mga atake. Baka swerte lang daw ito. Pagkatapos ay sinabi niya, sige, maglaro tayo ng habulan. Nang marinig ang habulan, napaisip si Aruto. Sinabi naman ng guro ang kanyang mga kondisyon. Kapag hindi siya nahawakan ng guro hanggang sa matapos ang klase, mapapanatili niya ang punyal, pero hindi maintindihan ni Aruto kung bakit baliw na baliw ang guro sa armas niya. Hindi niya mawari kung bakit gustong-gustong makuha ng guro ang kanyang armas. Hindi basta-basta hahayaan ni Levante na makalusot si Aruto. Habang nagpapainit, sinabi ng guro na ang pagtanggi ay ituturing na pagkatalo, at wala siyang balak na magbigay ng konsiderasyon kahit pa sa isang mahirap na gaya ni Aruto. Kailangan nang magsimula ang kanilang laro. Sumigaw ang guro at biglang damba kay Aruto, na mahusay namang nakaiwas sa kanyang mga atake. Sa kabila ng kanyang malaking katawan, mabilis kumilos si Levante. Pero para kay Aruto, hindi siya ganoon nakakatakot kumpara kay Magika. Samantala, manghang-mangha ang guro sa isip niya kung paanong naiilagan ni Aruto ang bawat atake niya, at iniisip na dahil siguro ito sa swerte lang talaga. Biglang gumamit si Levante ng air magic, isang bagay na hindi inaasahan ni Aruto. Ang guro, habang inaatake si Aruto, ay naniwalang nakulong na niya ang bata. Pero ang atake niya, tumama lang sa pader. Hindi siya makapaniwala dahil bigla na lang naglaho si Aruto sa pwestong iyon. Ngayon, nasa mismong likuran na ni Levante si Aruto, at napagtanto ng bata na muntik na siya doon talagang seryoso na ang guro dahil sunod-sunod na ang pinapakawalan nitong offensive magic. Ang mga nanonood naman, todo hiyaw para sa guro at pinupush siyang ituloy lang ang kanyang agresibong pag-atake. Pero si Hana, nanatiling tahimik. Nakapako ang kanyang tingin kay Aruto, naghihintay sa susunod nitong gagawin. Habang patuloy na iniiwasan ang mga asalto ni Levante, naitanong ni Aruto sa sarili kung seryoso ba talaga ang guro, dahil wala nang matakbuhan, napilitan si Aruto na gamitin ang kanyang distance reduction technique. Sa isang kisap mata, naglaho siya at muling lumitaw sa isang malapit na puno. Naisip niya, nakamakailan lang niya nakuha ang kakayahang ito, na hinahayaan siyang makatawid sa maiikling distansya sa bilis na hindi kapani-paniwala. Lalo namang nainis si Levante, hindi niya mawari kung bakit napakahirap hulihin ni Aruto. Sa takbo ng mga pangyayari, siguradong matatalo siya. Tamang-tama naman na tumuntong si Aruto sa isang sanga ng puno, hinamon siya ng guro at tinanong kung talaga bang akala niya'y nakatakas na siya, sabay turo sa punit na laylayan ng damit ni Aruto. Ganoon ba siya kabilis? Bulalas ni Levante na hindi man lang. Napansin ng bata na napunit na pala ang damit niya. Panalo na ako, ani ng guro. Pero si Aruto, nang makita ang punit, napagtanto niyang pinagmamasdan niya ng maigi ang bawat galaw. At siguradong hindi siya nahawakan ni Guro Levante. Naisip niya, hangin ito, magic ng hangin. Magic ng hangin ang gumawa nito. Alam ni Levante na hindi basta-basta magbibintang si Aruto. Pero, biglang may isa sa mga estudyante ang nag-claim na nakita raw niyang hinawakan ng guro si Aruto. Sumang-ayon naman ang isa pa. Si Hana na nakatayo sa malapit, naisip na nagsisinungaling ang mga lalaking ito,
dahil imposibleng makita ng mata ng tao ang ganoong kabilis na galaw. Napagtanto ni Aruto na nasa dehado siyang sitwasyon. Hindi lang ito simpleng pag-iwas o distansya. Inilahad ni Levante ang kanyang kamay at hiningi ang Dragon's Fang ni Aruto gaya ng napagkasunduan. Bigla namang may sumigaw na maghintay muna ang lahat at iginiit na hindi talaga nahawakan ng guro si Aruto. Si Magika iyon na nagdeklarang kanina pa niya pinapanood ng maigi ang laro. Bumaba si Aruto mula sa puno at tinanong kung ano ang ginagawa ni Magika roon. Sumagot si Magika na napadaan lang siya bago ibinaling ang usapan sa isang mas seryosong bagay. Guro ba talaga ang lalaking ito? Tanong niya habang nakaharap kay Levante. Tiningnan ni Levante ang dalaga at alam niyang isa itong malaking banta. Isang state-level threat si Magika dahil ayaw niyang magkaproblema kapag nakipagtalo siya rito, sumuko na lang siya. Sige, ganoon na nga, aniya. Kinilala ni Levante ang kakaibang paningin ng dalaga at muling humarap kay Aruto. Nagbabala siya na kahit laro lang ito, kapag natalo si Aruto, magkakaproblema sila, lalo na ngayong nandito na ang babaeng ito. Kaya iminungkahi ni Levante na ulitin na lang nila ang lahat. Mula sa umpisa. Pagkatapos, nagpakawala siya ng wind cutter, at ipinagyabang na ito ang patunay ng pagiging A-level adventurer niya. Ipinaliwanag niya na isa itong advanced technique kung saan nilalagyan ng magic ang kanilang mga kamay para maging ganap na armas sabay hamon kay Aruto. Nasubukan itong iwasan. Sa sumunod na sandali, inatake ni Levante si Aruto sa paniniwalang huli na niya ang bata. Ang magic na ito, hindi lang nagpapahaba ng abot ng atake, kundi nagpapakawala rin ng mga talim ng hangin sa paligid ng kalaban. Habang pinagmamasdan si Aruto, minaliit siya ni Levante bilang isang hamak na estudyante lang. Kapag namatay ito, madali lang palitawing aksidente lang habang nag-eensayo. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang atake para hatiin si Aruto. Nag-focus si Aruto, ramdam ang talim ng mga wind blades na tila tumatago sa balat. Nagpasya siyang kailangang iwasan. Kahit isang tama man lang mula sa ganoong kalakas na magic. Buong galing na iniwasan ni Aruto ang bawat talim. Namangha ang guro na si Levante, dahil iniisip niyang imposible ito para sa isang mahinang nilalang na nasa unang level pa lang, pero may bumabagabag sa isip niya. Maaari bang may taong talagang makakagawa niyan sa kabila ng mababang rank? Aksidente lang to, pagdadahilan niya sa sarili. Baka hindi lang maganda ang kondisyon ko. Ngayong araw. Sinubukan ni Levante na pakalmahin ang sarili. Pero dahil sa duda, binunot ni Levante ang kanyang espada. Bilang guro ng paaralang ito, hindi niya matatanggap na matalo lang kay Aruto. Direkta siyang sumugod, hawak ang kanyang sandata. Hindi makapaniwala si Aruto na bumunot na talaga ng totoong espada si Levante, kaya lalong naging delikado ang sitwasyon, malapit na matapos ang klase. Kung maiiwasan lang niya, itong huling atake, sa kanya na ang panalo. Pero biglang nagtanong ang ibang mga estudyante kung paano nagagawa ni Aruto na iwasan ang mga atake. Dahil naniniwala silang may daya ito, mayabang nilang sinabi na dapat siyang lumaban ng patas na parang tunay na lalaki, at biglang nilang hinawakan si Aruto sa mga binti. Hinamon nila si Levante na atakehin na ang bata habang hawak nila ito. Dahil hindi ito inaasahan, nakatayo lang si Aruto. Na walang kalaban-laban habang papalapit si Levante. Nagtawanan ang ibang mga estudyante, pero si Hana lang ang may nakapanginilabot na naisip. Papatayin ba talaga siya ng guro? Tanong ni Hana sa sarili. Napangisi na lang si Levante dahil alam niyang sisiw lang sa kanya nakitlinang buhay ng isang basura na nasa unang level pa lang. Hinding-hindi siya magpapatalo sa isang katulad ni Aruto. Humagupit ang atake ni Levante. Isang tahimik na utos para mamatay na si Aruto. Noong may natitira na lang na ilang segundo sa klase, ginamit ni Aruto ang kanyang hacking skill. Ang espada ng guro ay bigla na lang tumalsik mula sa kamay nito, kaya natulala si Levante kung paano iyon gumalaw ng mag-isa. Pagkatapos, ginamit ni Aruto ang kanyang distance reduction technique at agad na lumitaw sa ibang pwesto, bitbit pa rin ang mga estudyanteng nakakapit sa kanya, habang hawak-hawak ang kanyang mga binti. Pagkatapos nito, agad na ginamit ni Aruto ang grave at alkalization. Natalo ang guro. Idineklara ni Aruto na ang guro ay hindi karapat-dapat dahil nabulag ito sa kasakiman at labis na pagmamahal sa sarili, sabay bagsak ng bola sa mismong tabi nito. Lumipas ang huling ilang segundo. Tumunog na ang hudyat ng pagtatapos ng leksyon. Nanalo si Aruto. Ang mga estudyante, na hanggang ngayon ay nakahawak pa rin sa binti ni Aruto, ay nakatulala na lang sa pagkatalo ng kanilang guro. Inanunsyo ni Aruto na tapos na ang klase at nakiusap na bitawan na siya ng mga ito. Ang mga gulat na estudyante ay dahan-dahang nag-alis ng kanilang mga kamay sa mga paa ni Aruto. Pagkatapos ng klase, abala ang lahat sa pag-uusap tungkol kay Teacher Levante. Pinupuri ang pagiging astig nito at nanghihinayang na hindi nila kailanman magagaya ang mga galaw nito. Inisip nila kung magiging kasinggaling ba nila ito balang araw. Naglalakad naman si Aruto sa likuran ng ibang mga estudyante.
Nang mapagtanto niyang wala talagang nakakaalala sa kanya, napaisip siya tungkol sa talamak na salamangka sa mundong ito. Bigla namang tumakbo si Magika at pinalo si Aruto. Hindi maintindihan ni Aruto kung bakit siya tinawag ni Magika na walang pokus, sabay sermon na madali raw siyang malito kapag nasaksak sa likuran. Bilang parusa, kailangan niyang sumama sa training nito pagkatapos ng klase. Dismayado si Aruto habang binabanggit ang mga plano niyang pagandahin ang kanyang kasanayan sa blacksmithing ngayong araw. Sinabi pa niyang hindi naman nawawala ang kanyang balisong, at huwag na lang itong pansinin ni Magika, pero ang babae ay mapilit pa rin. Tahimik namang nakatayo si Hana sa likuran nila habang nagmamasid. Maya-maya, habang lumulubog ang araw, nagsimula na siyang mag-training ng mag-isa. Habang nag-iensayo, hindi mawala sa isip niya si Aruto. Bakit walang pumupuri sa kanya? Magaling naman talaga ang guro. Pero siya lang ba talaga ang nakapansin na mas magaling sa kanya si Aruto? Hindi napapansin ng mga tao, pero minsan si Aruto ay nakapikit pa habang umaatake. Hindi niya maunawaan kung paano nito nagagawa iyon gayong nasa level 1 o unang antas lang ang kasanayan nito. Si Hana na nasa level 4 o ika-4 na antas na ay nakaramdam na hinding-hindi niya magagaya si Aruto dahil naniniwala siyang wala siyang talento. Umiling-iling siya. Itinaboy niya ang mga negatibong isiping ito dahil alam niyang ang likas na talento ay hindi basta-basta mapapalitan ng sipag sa lahat ng aspeto. Marahil ay nagsikap ng husto si Aruto sa pag-iensayo. Habang mahigpit na hawak ang kanyang espada, nagpasya ang dalaga na kaya rin niyang may marating. Kung magsisikap siya pero sa sumunod na sandali, bigla niyang nabitiwan ang kanyang espada habang napangiwi sa tindi ng sakit. Puno ng mga pasa ang kanyang mga kamay at nagbabadyang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata pero determinado siyang maging malakas para sa sarili niya. Pumasok si Aruto sa training hall at nasalubong niya si Hana. Agad siyang humingi ng paumanhin, sabay paliwanag na wala siyang nakitang tanda na may gumagamit na ng lugar. Akala niya ay bakante ang hall, pinahinto siya ni Hana at nagmungkahing mag-usap sila sandali. Noong una ay nagkunwaring hindi nakarinig si Aruto, pero nang ulitin ng dalaga ang pakiusap nito, tahimik na lang siyang nakatingin sa pinto. Habang nakaupo sa sahig, nagpakilala si Hana bilang si Hana Colonel, sabay puri sa pambihirang galing ni Aruto. Lalo na yung kung paanong walang ordinaryong estudyante ang makakaiwas kay Teacher Levante. Nagtataka siya kung paano naging ganoon kalakas si Aruto. Nakatayo lang si Aruto sa tabi ng pinto, nakikipaglaban sa sarili niyang pasya dahil alam na alam niyang 5 taon na lang ang natitira sa kanya. Kung mapapalapit siya kay Hana ngayon, masasaktan lang niya ito sa hinaharap, ang isip ni Aruto. Napagpasyahan niyang babantayan na lang niya ito. Nang hindi man lang lumilingon kay Hana, sinabi ni Aruto na ang lakas niya ay bunga lang ng matinding pagsasanay. Bigla namang hinawakan ni Hana ang kanyang kamay. Halatang napahiya silang dalawa, agad na binawi ni Hana ang kamay niya at tumalikod. Humingi siya ng paumanhin sa biglaan niyang panghahawak, nagsisisi na hinawakan niya ang kamay ni Aruto ng ganoon kabilis. Tinitigan lang ni Aruto si Hana. May konting ngiti sa kanyang mga labi, siya pa rin talaga ang Hana na naaalala niya noon pa man, binulabog naman ni Hana ang kanyang pagmumuni-muni. Pinakiusapan siya nitong makinig, at nagtanong kung pwedeng makasama niya sa training si Aruto. Sa kabila ng walang humpay niyang pagsisikap, wala pa rin siyang nararating na tagumpay, kahit nasa gabay pa ng mga pinakamagaling na guro. Hindi siya umuusad at palaging napag-iiwanan. Lumingon siya kay Aruto at sinabing nararamdaman niyang kung ito ang magtuturo sa kanya, magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa biglaang pakiusap. Matamang nakikinig si Aruto habang nag-aalala ang dalaga na baka nakakaabala na siya. Napansin ni Aruto ang kanyang mga kamay na puno ng sugat at bigla siyang nakaramdam ng kirot sa puso. Ang pagkakataong makausap ito ay tila unti-unti nang nawawala. Hindi siya sigurado kung ano ang pinakamabuting gawin, pero hindi niya magawang tanggihan ng tapat na pakiusap ng dalaga. Ang isang taong napakasipag at minahal niya sa nakaraan niyang buhay ay karapat-dapat tulungan. Sumagot si Aruto na ipahihiram niya rito ang kanyang lakas. Nakangiting iniabot ni Hana ang kanyang kamay, nagpapasalamat kay Aruto. Nagkamayan silang dalawa. Sinabi ng dalaga na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngumiti si Aruto at sinabing, kailangan ito. Napakahusay. Gagawin nating lahat ang ating makakaya. Bigla ay may mga boses na nagsabing narinig nila ang lahat. Naguguluhan at gulat na napatingala si Hana, nakatayo si Lion sa harap niya. Sinabi nito na ang kaibigan ng kaibigan ay kaibigan na rin. Sa likuran niya, may isang babaeng sumisilip. Inanunsyo niyang ang hakbang na ito ay tinatawag na Operation Isang Daang Kaibigan. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Hana at binati ito ng masaya. Nagpakilala siya bilang si Lion at nagtanong kung pwedeng Hana na lang ang itawag sa kanya dahil sa pagkabigla, pumayag naman si Hana. Pagkakita kay Lion, bumulong si Aruto, kaibigan ng kaibigan. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi man lang tayo magkaibigan. Sumama ang loob ni Lion, at si Aruto ay. Habang sinusubukan siyang pakalmahin ni Arudo, ipinakilala ni Majika ang sarili niya kay Hana bilang si Majika Estaterror at sinabing pwede siyang tawaging Majika na lang. Nagkamayan silang dalawa.
Dahil napansin ni Hana ang tatlong bahagi ng pangalan nito, tinanong niya kung galing ba si Majika sa isang maharlikang pamilya. Ipinaliwanag ni Majika na oo, galing siya sa isang dating maharlikang pamilya, nawalan na raw ng kapangyarihan ang pamilyang Square at ang dugong bughaw nila ay wala na ang dati nitong lakas. Nakikinig ng mabuti sina Lion at Arudo kay Majika. Bigla silang hinadlangan ni Lion at galit na nagtanong kung bakit hindi man lang siya sinabihan tungkol sa maharlikang pinagmulan nito. Walang kaabog-abog na sumagot si Majika na halata naman daw yon dahil hindi naman niya ito binanggit sa kanya. Biglang nagwala si Lion at isinigaw na kung talagang biniyayaan ito ng maharlikang dugo, balewala pala ang sarili niyang pambihirang talento bilang bayani kumpara rito. Habang nakatingin kay Majika, nagpatuloy siya, akala ko tahimik lang siya. Paano naging dugong bughaw ang ganito, kaliit na nilalang? Gaya ng inaasahan, nagsimula na naman silang magbangayan. Habang nanonood sina Arudo at Hana mula sa gilid, lumingon si Hana kay Arudo at nagtanong kung dapat ba silang umawat. Pinakalma siya ni Arudo at sinabing kakaiba ang lakas ni Lion kaya siguradong ayos lang ito. Dati ay hindi nito kayang talunin kahit isang demonyo, pero ngayon ay may lakas na siyang tapatan si Majika. Sigurado si Arudo na magtatagumpay si Hana at tiyak na magiging mas malakas din ang dalaga. Alam ni Arudo na magtatagumpay si Hana. Siguradong magiging mas malakas din ang dalaga. Pagkalipas ng ilang araw, hindi kalayuan sa Euphonia, nagtungo ang grupo sa kagubatan para magsanay. Ipinakilala ni Arudo sina Hana at Slime, sama-sama nilang hinarap ang mga balakid at hamon bilang isang koponan. Paminsan-minsan, tinutulungan ni Arudo si Hana at tinatanong kung ayos lang ba siya. Sumasagot naman ang dalaga na ayos lang siya. Pagkatapos, tinanong ni Majika kung anong level na si Hana. Inamin ng dalaga na level 4 na siya pero wala siyang talento, kaya hindi siya makakuha ng anumang skill lampas sa level 1. Nang marinig ito, napatitig sina Majika at Lion, at nagtanong kung nagbibiro ba si Hana, paano raw nangyaring walang likas na talento ang isang tao. Napaiyak si Lion sa gulat. Humingi naman ng paumanhin si Hana. Sinabihan ni Arudo si Lion na mag-ingat sa mga sinasabi nito. Pero laking gulat ng lahat ng sabihin ni Lion na maganda raw iyon. Ipinaliwanag ni Lion na bagamat nakakatulong ang talento sa pagpapalakas, hindi ito ang nagdidikta sa magiging landas ng isang tao. Ang mga kakayahan ay hindi naman daw nakatali sa isang partikular na paraan ng pamumuhay, at ang kawalan ng talento ay hindi nangangahulugang hindi mo na kayang gumawa ng sarili mong daan. Hindi ba't napakaganda niyon? Tanong niya. May naisip na magandang ideya si Arudo, tama si Lion. Ngayon lang nakarinig si Hana ng ganoong interpretasyon tungkol sa kawalan ng talento. Sabi ni Arudo, napakatalino ng ideyang iyon at hindi siya makapaniwalang nanggaling iyon kay Lion. Inamin naman ni Majika na ang tingin niya kay Lion ay palaging isang tanga. Napatingin ang lahat kay Lion na nagtanong naman kung bakit ganoon kababa ang tingin nila sa kanya. Nakarating sila sa isang lawa na tingin nila ay magandang pwesto para magsanay. Dahil na-curious si Hana sa pagsasanay, iminungkahi niyang mag-practice na lang sa mga puno dahil nasa kagubatan naman sila. Ipinaliwanag ni Arudo na ang pagsasanay na ito ay gagawin sa ilalim ng mga totoong sitwasyon. Mula ngayon, haharap na si Hana sa mga totoong halimaw. Nabigla si Hana sa narinig. Tinitigan niya si Arudo at sinabing hinding-hindi niya kaya iyon. Sabi niya, hindi niya kayang pumatay ng halimaw ng biglaan lang. Level 1 lang daw siya, paalala niya kay Arudo. Nakalimutan ba nito? Nakatitig silang tatlo, pati na si Arudo, kay Hana. Inulit niya na hindi niya kayang talunin ang mga halimaw nang walang sapat na karanasan. May kinuha si Arudo sa kanyang bag at pinakalma siya. Ayos lang ang lahat, sabi niya. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Bigla na lang may mga lumitaw na goblin sa harap nila. Nagreklamo si Lion na sobrang lupit naman ni Arudo kay Hana. Dagdag pa ni Majika, hindi naman kailangang umakit ni Arudo ng ganoon karaming goblin. Sinabi ni Arudo na may naisip siyang paraan, lumingon siya sa kanyang mga kaibigan at sinenyasan silang lumapit habang ibinubulong ang kanyang plano. Agad na naintindihan ng kanyang mga kaibigan ang plano. Ang planong ito ay talagang karapat-dapat sa isang master, sagot ni Lion. Na-inspire sina Majika at Lion at handa na para sa laban. Pagkatapos, iniabot ni Arudo ang espada kay Hana at sinabing handa na silang magsimula. Pero inamin ni Hana na hindi pa siya handa. Nagpakita ng tiwala si Arudo sa kanyang mga kasama at sabay-sabay silang sumugod sa gitna ng labanan. Mahusay na iniwasan ni Majika ang mga goblin. Mabilis siyang tumalon at naisip na kung isa-isa niyang papatayin ang mga ito ay aksaya lang sa oras. Kaya naman nagpakawala siya ng isang malawakang atake dahil alam niyang sapat na ang lakas niya para sa mga ganitong halimaw. Ito na ang nakasanayang diskarte ni Majika. Samantala, naglabas ng isang kumikinang na bato si Arudo at nakiisa sa pag-atake sa mga goblin. Namangha si Hana habang pinapanood ang lakas ng kanyang mga kasama. Biglang may sumugod na goblin mula sa mga halaman at doon niya na-realize na hindi siya handa sa ganoong gulat. Agad siyang hinarangan ni Arudo, mabilis na lumapit ang binata sa isang saglit lang, determinado na panatilihing ligtas si Hana. Matapos talunin ang goblin, lumingon si Arudo kay Hana.
Tinanong niya kung nasaktan ba ang dalaga. Sumagot si Hana na ayos lang siya. Doon na-realize ni Arudo na dumating na ang tamang sandali. Maya-maya, napalibutan si Lion ng mga goblin, sumisigaw siya na naging kampante raw siya, at siguradong katapusan na niya. Nakita ni Hana si Lion na natatakpan na ng bunton ng mga goblin, at sumigaw siya para humingi ng tulong. Lumingon siya kay Arudo at isinigaw na nasa panganib si Lion. Iwinasiwas ni Arudo ang isang goblin at humingi ng paumanhin dahil abala raw siya sandali, tapos mahinahong sinabihan si Hana na siya ang magligtas sa kaibigan nila. Nang marinig ito, nagreklamo si Hana na hindi niya kaya, pero tiniyak ni Arudo sa kanya na magiging maayos ang lahat dahil ang atensyon ng halimaw ay nakatuon lang sa isa sa kanila. Kay Lion, na nagbigay kay Hana ng pagkakataong umatake mula sa likod, pero puno siya ng pag-aalinlangan sa sarili. Pero para kay Aruto, lahat ay naaayon sa plano. Ang diskarte ni Aruto ay nakadepende sa mga kakayahan ni Lion. Ang husay niya sa panglilibang, ang pambihirang lakas ng katawan, at ang pagiging immortal ang naging susi. Ang mga katangiang ito ang nagbigay daan kay Lion. Dahil sa mga katangiang ito, si Lion ang nanatiling pangunahing target ng mga goblin ng walang katapusan, habang kinukuha ni Lion ang atensyon ng kaaway. Dapat ay kayang harapin ni Hana ang mga banta sa paligid, siya at si Magika ang bahala sa mga natitirang goblin. Pero ang mahalagang tanong ay kung may sapat na lakas ba ng loob si Hana para talunin ang mga halimaw. Mahigpit na hinawakan ni Hana ang kanyang espada habang nanginginig ang mga kamay dahil sa tindi ng takot. Pero kung hindi siya, sino pa? Sa determinasyong maalala ang kanyang pagsasanay, inatake niya ang isang goblin mula sa likuran at nasugatan ito. Nagtubig ang kanyang mga mata sa emosyon. Napansin ni Magika na masyadong mababaw ang sugat para makapatay, pero hinala niya na mas matindi ang naging epekto nito sa isipan ni Hana. Pinagmamasdan ni Aruto si Hana na kitang-kitang natatakot. Inatake ang kaibigan niya sa mismong harap niya. Sinisisi niya ang sarili sa takot na naramdaman sa ganoong sitwasyon, habang dusa sa sariling kahinaan, biglang tumawag si Aruto. Siniguro ni Aruto na kaya niya ito, at baka sa boses nito ang tiwala. Mas hinigpitan pa ni Hana ang hawak sa kanyang espada. Lalong tumitindi ang kanyang determinasyon. Gusto niyang maging mas malakas. Kung nasa tabi niya si Aruto, pakiramdam niya ay kaya niya. Hanapin ang lakas ng loob na magpakatatag. Sumugod si Hana sa mga goblin, at iwinasiwas ang kanyang espada ng may bagong lakas. Sa kanyang isipan, tinuldukan na niya ang pagkaawa sa sarili. Desididong maging malakas, tuloy-tuloy siyang sumugod ng walang pag-aalinlangan. Isang goblin ang nagpakawala ng pana sa likod ni Hana, pero hinarang ito ni Magika. Pinagalitan ni Magika ang goblin dahil sa pag-epal nito. Ibinalik niya ang pana ng may katumbas na lakas. Muling inatake ni Hana ang mga goblin at matapos mahati ang isa at dalawa, bigla siyang nakaramdam ng matinding kumpiyansa. Habang napagtatanto ang kanyang lumalagong galing, biglang nahilo si Hana at muntik nang mawalan ng malay. Nasalo siya ni Aruto, at bakas ang pag-aalala sa boses nito nang tanungin kung ayos lang ba siya. Humingi siya ng paumanhin kay Aruto. Ipinaliwanag niyang nahihilo lang siya, at sinabi ni Aruto na dahil ito sa pag-level up niya, sobrang tuwa naman ni Hana. Habang hindi makapaniwala sa kanyang pag-level up, naiyak si Hana at humagulgol sa balikat ni Aruto. 15 taon na niyang hinihintay ang sandaling ito. Naantala lang ang moment nila dahil kay Lion. Nagreklamo si Lion kung gaano na siya katagal nakahiga doon habang nakapatong pa rin sa kanya ang mga goblin. Inamin naman ni Aruto na nakalimutan niya. Samantala, nagtanong si Hana kung paano nagagawang kumalma ni Lion. Si Lion, naduguan at naiipit ng mga goblin, ay nagpahayag na matapang siya. Iginiit niyang hindi siya masasaktan ng mga ganyang halimaw. Pagkatapos ay ibinunyag ni Aruto na plano pala talaga ang lahat para linangin ang katapangan ni Hana. Nang marinig ito, naintindihan na ni Hana ang lahat. Binitawan ni Hana si Aruto mula sa kanyang yakap, at nagmungkahi naman si Aruto na magpahinga muna sila. Sabi niya magpahinga muna sila hanggang sa kumalma na siya. Sumagot si Hana na ayos na siya at handa nang magpatuloy. Napangiti si Aruto. Una, tinawag niya ang kanyang slime na si Ru, at inutusang kunin ang kanyang espada, pagkatapos ay inialay ni Aruto kay Hana ang mismong espadang ito. Isa itong espadang gawa sa buto ng dragon. Ipinaliwanag ni Aruto na sadyang ginawa niya ito para talaga kay Hana. Ginamit niya ang galing nito sa pagpapanday. Pagkahawak sa espada, naisip ni Hana na napakaganda talaga nito. Sa likod niya, handa nang sumugod ang mga goblin. Pagbunot ng espada, agad niya itong hinarap, matapos maligpit ang mga goblin. Namangha siya sa katangian ng armas, habang nagtataka kung paanong ang isang simpleng pitik lang ay nakakapaglabas ng ganoon katinding atake. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, bulalas niya na parang hindi niya kayang humawak ng ganoon kagandang espada. Itinuro ni Aruto ang espada, at sinabing naniniwala siyang ang gamit na hawak ng isang tao ay may maituturo rin sa kanila. Ang espadang ito ay ginawa para mas lumakas pa siya, paliwanag ni Aruto, dahil sigurado siyang mas magiging matapang na ito ngayon. Hinimok niya si Hana na magtiwala sa sarili.
Mas hinigpitan naman ni Hana ang hawak sa puluhan, habang sumasang-ayon sa mga sinabi ni Aruto. Ngumiti lang sina Magika at Lion, habang pinapanood si Hana. Inanunsyo naman ni Aruto na itutuloy nila ang pagtulong dito, para tumaas pa ang level nito. Unti-unti nilang dadagdagan ang mga kalaban, habang binabantayan ang pag-usad ni Hana. Maya-maya lang, muli na naman siyang sumabak sa laban. Di nagtagal, napatumba na nila ang lahat. Agad na tumakbo si Aruto palapit kay Hana, at pinuri ang ginawa nito. Tinanong ni Aruto kung nasaktan ba siya, at kung anong level na ang naabot niya. Pagtingin sa kanyang status, pinasilip ito ni Hana kay Aruto. Nakita ni Aruto na lumabas na ang natatanging talento ni Hana. Level 31 na siya, at ang talentong ito ay tinatawag na binhi ng isang bayani. Nilapitan ni Aruto si Hana. Nang makita ang talento nitong binhi ng isang bayani, tinanong niya si Lion kung nakatagpo na ba siya ng ganito. Tinanong naman ni Lion si Aruto kung siya mismo ba ay nakarinig o nakakita na ng ganoong klaseng talento. Si Magika na nasa likuran nila ay narinig ang tungkol sa binhi ng bayani, at napagtantong si Hana na nga ang matagal na niyang hinahanap. Ang mundo ng kapalaran ay pinamamahalaan ng 6 na Diyos, si Largo, ang Diyos ng digmaan, si Datonic, ang Diyosa ng buhay at pagsilang, at si Zamadis, ang Diyos. Si Nisa, ang Diyos ng sining na kumokontrol sa kaluluwa, at Tadhana, at si Fortemis, ang Diyos ng katarungan at kaayusan. Siya ang pangunahing Diyos ng tribo ng mga squirrel. At si Amano Aloha, ang Panginoon ng kalikasan. Si Magika, ang prinsesa ng tribo ng mga squirrel, ay isinilang mula sa hula ni Amano Aloha. Ayon sa hula, kasama ang bayani, babaguhin niya ang mundong ito. Ang misyon ni Magika ay mahanap ang may-ari ng biyayang ito, at maging kanang kamay nila. 7 taon matapos makilala at makatrabaho si Aruto, sa wakas ay nakahanap na rin siya ng isang bayani. Hindi pa nagagawa ang talento ni Hana, malamang ay dahil sa mga pakana ng Diyos na si Fortemis. Ang kulto ni Fortemis, na may pinakamaraming tagasunod sa buong mundo, ay may hawak na napakatinding kapangyarihan. Ang kaharian ng Euphonia, kung nasaan sila ngayon, ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Sa ilalim ng pagkukunwari ng katarungan at kaayusan, walang awang nililigpit ni Fortemis ang sinumang hindi niya nagugustuhan. Matagal nang pinipigilan ang talento ni Hana dahil banta ito sa kapangyarihan ni Fortemis. Habang pinagmamasdan si Hana, napagtanto ni Magika na sinira ni Aruto ang selyong ito. Tama lang ang naging desisyon niyang sumunod kay Aruto. Ngayon, kailangan na lang nilang malaman kung mapapalago ba nila ang talento ni Hana. Tamang-tama naman, tinawag ni Aruto si Magika at tinanong kung may naiisip ba ito. Sumagot si Magika na wala namang problema, habang itinatago muna sa ngayon ang tungkol sa biyayang ito. Nang sandaling iyon, iminungkahi ni Hana na umuwi na sila dahil umaga na. Nag-aalala siya na baka mabalisa ang kanyang butler. Sumang-ayon naman si Aruto dahil sapat na rin ang itinaas ng level nito. Tinanong ni Hana kung pwedeng sabay-sabay na silang pumunta sa bahay nila. Pumayag naman si Aruto. Naalala ni Aruto noong binisita niya ang bahay ni Hana sa dati niyang buhay at kung paano niya nagalit ang butler nito. Pinapunta muna niya sina Magika at Lion sa guild para ibenta ang mga malalaking bato. Pagdating sa bahay, nakita ni Aruto na napakaganda nito at hindi siya magsasawang pagmasdan nito. Ipinaliwanag ni Hana na ang unang pinuno ng pamilyang Colonel ay isa sa mga nagtatag ng kaharian. Pumasok sila sa mansyon at dumaan sa pasilyong puno ng mga nakahilerang portrait. Nagkwento si Hana tungkol sa kanyang pamilya. Lahat daw ng mga naging miyembro nito ay talagang kahanga-hanga. Tinanong ni Aruto kung susunod din ba siya sa kanilang mga yapak, at oo ang naging sagot niya. Ang kakulangan niya sa talento ay isang malaking problema noon, na natiling tahimik na lang si Aruto. Pumasok sila sa isang silid at pinaghintay ni Hana si Aruto. Sandali lang ako, sabi niya. Habang papasok si Hana sa silid, sinabi ni Aruto na maaari nang lumabas ang butler. Bigla na lang lumitaw sa harap ni Aruto ang butler, at nagpakilalang siya si Klene. Nagtanong-tanong si Klene tungkol kay Aruto, tinitiyak kung tama ba ang narinig niyang pangalan nito. Napansin ni Aruto na tila gustong makipag-usap ng mayordomo ng sarilinan dahil nakatago ito. Tinanong ng mayordomo kung bakit si Lady Hana ang pinili ni Aruto sa 30 iba pang mga estudyante. Alam ni Aruto na hindi sikretong ang pamilya Colonel ang kumakatawan sa pinakamataas na antas ng pagkamaharlika. Kung sasabihin niyang nagkataon lang ang lahat, hinding-hindi maniniwala ang mayordomo sa kanya. Ipinaliwanag ni Aruto na tila nagkakaintindihan silang dalawa ni Lady Hana. Pareho naming naranasan ang halos magkatulad na uri ng pamumuhay, dagdag pa ni Aruto. Sumagot si Klene na pareho nga ang pinagdaraanan ni Aruto at Hana, na tiyak na napakahirap para sa kanila. Napansin ni Klene na mas madalas nang umingiti si Lady Hana dahil na rin kay Aruto. Pagkatapos ay nagpasalamat ang mayordomo kay Aruto habang nagsasali ng tsaa at nagtanong ng isang huling bagay. Inalam niya kung anong klaseng relasyon ang nakikita ni Aruto para sa kanila ni Hana sa hinaharap. Naalala ni Aruto ang kanyang nakaraan at sumagot na umaasa siyang maging matalik silang magkaibigan. Biglang tinabig ng mayordomo ang baso sa lamesa at sumigaw, hindi ito maaari. Isa ka lang.
Sinabi ng mayordomo na ang pagnanais na makipagkaibigan sa isang maharlika ay isang kalapastanganan. Huwag mo nang uulitin ito, banta ng mayordomo. Susubukan mo pa bang makialam kay Lady Hana, Aruto? Pinagmasdan ni Aruto ang mayordomo, at napansin niya ang biglaan at hindi natural na pagbabago sa ugali nito matapos ang kanilang unang palakaibigang pag-uusap. Ang biglaang puot na ito ay katulad ng isang pangyayari noon nang aksidenteng napahamak ni Aruto si Hana at doon ay sumabog ang galit ni Klene. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na kumokontrol sa kanyang emosyon, na lalong nagpapaalab sa kanyang galit kay Hana at sumusubok na bitaguin si Aruto. Nakulong siya sa parehong kalunos-lunos na tadhana na naranasan niya sa kanyang nakaraang buhay, na bunga ng laganap na mahika ni Formos. Kung mananatiling tahimik si Aruto ngayon, tiyak na mauulit ang kasaysayan, kailangan niyang baguhin ang kanyang tadhana. Tumalon palayo sa kanyang upuan, hinarap ni Aruto ang mayordomo, at hiningi ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng makipag-ugnayan kay Hana. Napangisi ang mayordomo, hindi ba maintindihan ni Aruto na ang isang binibini ay itinuturing na walang dangal kung makikihalubilo siya sa mga karaniwang tao? Lalo na sa mga hamak na mas mababa ang katayuan, at higit pa kung ang taong iyon ay nag-aakalang kapantay niya sa talino ang binibini. Pero para kay Aruto, ang mayordomo ang siyang walang dangal, alam niyang naging mas malakas si Hana sa panahon ng kanilang pagsasanay. Posible pa ngang nakakahigit na ito sa mga nasa level D, ano nga ba ang totoong nagawa ni Klene para sa kanya sa nakalipas na 15 taon? Mariing itinanggi ito ng mayordomo. Sumagot naman si Aruto at iginiit na totoo ang kanyang mga sinasabi. Nanatili si Hana sa level 1 sa lahat ng pagkakataong iyon, at pinanood lamang siya ni Klene nang walang anumang tunay na pag-unlad. Hindi ba't yan ang kawalan ng dangal? Deklara ni Aruto, sabay agaw sa kutsilyo mula sa kamay ng mayordomo. Pagkatapos ay ibinunyag niya na alam niyang may 5 pang mayordomong nakatago sa silid gamit ang mga kasanayan sa pagtatago. Naglabas ng maraming kutsilyo, ipinakita ni Aruto ang mga sandatang nakuha niya mula sa mga nakatagong mayordomo. Ang unang mayordomo ang tila pinakamalakas sa kanila, saad ni Aruto. Pero kung nagawa ko silang disarmahan ng ganoon kadali, ang tunay nilang galing ay halatang malayo sa inaasahan. Napaisip siya kung ano ang gagawin niya kapag lumala pa ang sitwasyon. Hinamon ni Aruto si Klene, tinanong kung hahadlangan ba talaga siya ng kanyang dangal bilang maharlika. Nang makita ito, kinuwestiyon ng mayordomo ang lahat. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Hana, humingi ng paumanhin sa paghihintay, at nag-alok na itor si Aruto sa palasyo. Nang mapansin si Klene, tinanong niya kung bakit ito nandoon. Ngumiti si Aruto, at sinabing itinuturing siyang kaibigan ng mayordomo. Sumagot ang butler na magkakilala sila ni Lady Hana, kaya natural lang na nandoon siya. Pagkatapos ay sinabi ni Aruto na sana'y magkita silang muli sa lalong madaling panahon, yumukod ang butler kay Aruto at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Umaasa sa kanilang susunod na pagkikita, lumabas na sila ng silid at nagpatuloy sa paglalakad sa loob ng palasyo. Habang naglalakad si Aruto sa likod ni Hana, naisip niya na ang kaniyang mga ginawa ang tanging paraan para maipakita ang kailangang takot. Kahit na maaari siyang maparusahan dahil sa pananakit, naalala niya ang kaniyang nakaraang buhay. Pinatay sila ni Seigan. Bigla na lang lumitaw si Seigan ng walang babala at walang sinumang nakapigil sa kaniya, kung nakapaghanda lang sana sina Aruto at Hana, naging iba sana ang lahat. Napagtanto ni Aruto na sila lang ang posibleng nakaligtas sa trahedyang iyon. Lumingon si Hana kay Aruto para makuha ang kaniyang pansin. Dahil malalim ang iniisip, nasambit na lang ni Aruto ang salitang, "Magsorry ka." Pagkabukas ni Hana ng pinto ng silid, napansin niyang parang lutang ang isip nito. Hindi pangkaraniwan na makita siyang ganoon kalutang. Pumasok sila sa maliwanag na silid ni Hana at napansin ang mga maayos na gamit doon. Napagtanto ni Aruto na ito ang unang pagkakataon na nakatapak siya sa personal na espasyo ni Hana. Sa dati niyang buhay, hindi siya kailanman nakapasok sa loob nito. Napaisip siya, ito ba talaga ang kwarto ni Hana noon? Kinumpirma ni Hana na ito nga ang kanyang silid, kaya lalong nagulat si Aruto. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng dalaga na nakagawian na sa mga maharlika ang mag-imbita ng malalapit na kaibigan sa loob ng kanilang mga pribadong silid. Gusto lang niya itong pasalamatan ng maayos. Humarap si Hana kay Aruto at ipinarating ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Pero sinabi ni Aruto na bunga ng sariling sikap ni Hana ang bago nitong lakas. Tumulong lang daw siya ng kaunti. Namula si Hana at inamin na inaasahan na niya ang ganoong sagot mula rito. Nagsimula si Hana, kung hindi mamasamain ni Aruto. Pwede ba tayong? Hindi na siya pinatapos ni Aruto. Gulong-gulo ang isip niya dahil sa isang madilim na katotohanan. Sa dati niyang buhay, nagtapat noon si Hana ng kanyang nararamdaman. Nag-alok ang dalaga na makasama siya, pero hindi niya ito pwedeng payagan ngayon. Ang pagtanggap sa tapat na pag-ibig nito ay nangangahulugang kailangang ialay ni Aruto ang kanyang buong buhay. Magdadala lang ito sa kanila na mangarap ng masayang kinabukasan, at tiyak na mauulit lang ang trahedya ng nakaraan, kailangan niya itong tanggihan. Para sa kapakanan ni Hana, naghintay lang siya. Habang namumula, tinanong ni Hana kung pwede ba siyang maging matalik na kaibigan nito.
Nabigla si Aruto, hindi siya handa sa ganoong klaseng tanong. Nakatayo sa harap niya si Hana, na tila nahihiya rin sa itinanong. Naghihintay si Hana ng kanyang sagot. Namula rin si Aruto, at pinagalitan ang sarili sa isip niya, paano ko ba naisip na magtatapat siya sa akin? Ano bang pumasok sa isip ko? Nakaramdam siya ng matinding hiya. Nang makita siyang ganoon, tinanong siya ni Hana kung ayos lang ba siya. Inaya niya itong maupo at inilahad ang kanyang kamay. Sumagot naman si Aruto na siguradong ikaliligaya niyang maging kaibigan nito. Nakangiting nagpasalamat si Hana kay Aruto at ipinakita ang kanyang tuwa. Naisip niya na hindi naman kailangang magmadali. Kahit hindi pa niya masabi kung magiging boyfriend ba niya ito, masaya na siyang magkaibigan muna sila sa ngayon. Ngayon, magkakaroon na siya ng maraming oras kasama si Aruto. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Hana kay Aruto at nagpasalamat para sa araw na ito. Humingi ng paumanhin si Aruto dahil sa sobrang pagtatagal hanggang sa napansin niya ang isang espada na nakatayo sa tabi ng isang glass display. Nilapitan ni Aruto ang espada. Magsasalita na sana si Hana nang mapansin niya ang matinding pagtitig nito. Ang espadang ito ay gawa sa isang napakabihirang metal na kung tawagin ay orichalin. Paliwanag ni Hana at idinagdag na ginawa ito para sa unang pinuno ng kanilang pamilya pagkatapos ng digmaan ng mga Diyos. Nang makita ang talim, naintindihan na rin ni Aruto kung ano ba talaga ang orichalin. Sa unang pagkakataon na naramdaman niya ang presensya nito, ibinunyag ni Hana na isa itong heirloom ng pamilyang Carnel pero wala pang sinuman ang nakahawak o nakagamit nito. Nagtaka si Aruto kung bakit. Hindi naman mukhang ganoon kabigat ang espada para magkaroon ng ganoong limitasyon. Tungkol sa mga pagbabawal na ito, ipinaliwanag ni Hana na isang napakalakas na puwersa ang inilaan sa espadang iyon na ang layunin ay ipaglaban ang lahat ng mahalaga sa mundo. Pero hindi na ito magamit matapos makibahagi ang unang pinuno ng pamilya sa pagtatatag ng kaharian. Nang marinig ito, nakatingin lang si Aruto sa espada at naisip na baka dahil hindi pwedeng ipaglaban ang interes ng iba, mga bansa habang pinoprotektahan ang sarili. Pero lumingon pa rin si Hana kay Aruto at tinanong kung sigurado ba talaga itong ayaw nitong makasalo siya sa hapunan. Kahit natutuwa, kinailangang tumanggi ni Aruto. Paliwanag niya, hindi naman daw tama na ang isang hamak na magsasakang gaya niya ay manatili roon buong magdamag. Sinang-ayunan naman ni Hana ang kaniyang dahilan, humingi ng paumanhin si Aruto kay Hana dahil kailangan na niyang umalis, pero nangako siyang magkikita sila bukas sa eskwelahan. Pagkatapos, idineklara niya kay Hana na magmula sa araw na iyon, matalik na silang magkaibigan hanggang sa habambuhay. Habang paalis si Aruto, isang malungkot na kaisipan ang pumasok sa isip niya. Ang bukas na inaasahan nila ay baka hindi na dumating kailanman. Hangad niya na sana ay maalala siya ni Hana sa mundong ito, anuman ang mangyari. Pinanood lang siya ni Hana habang siya ay papalayo. Alam ni Aruto na 7 oras na lang ang natitira bago ang kamatayan ni Hana. Pag-uwi ni Aruto, sinalubong siya ng kaniyang slime. Pagpasok sa bahay, nagsabi si Aruto na nakabalik na siya, tapos tinanong kung naibenta na ba ng mga goblin ang mga magic stone. Agad namang nagluwa ng mga barya ang slime. Napansin ni Aruto ang rami nito, kailangan mong sabihan ang iba na ibigay ang mga barya kay Hana, utos ni Aruto. Nang marinig ito, mukhang nagulat ang slime na tila ba may itinatanong. Pinakiusapan ni Aruto si Ru na manatili muna sa kwarto ni Nalian o Magic ngayong araw. May mga personal siyang kailangang asikasuhin at nakiusap kay Ru na ipaabot ang kaniyang pagbati. Lumapit naman si Ru kay Aruto, na hindi sigurado kung nagpoprotesta ba ang slime. Noong gumapang si Ru paakyat sa kaniya, napagtanto ni Aruto na hindi pa siya masyadong nakakapag-bonding ng silang dalawa lang ni Ru. Kamakailan lang, niyakap ni Aruto si Ru at hinawakan ito ng mahigpit. Maya-maya, noong nakatulog na si Ru at malalim na ang gabi, nakatingin lang si Aruto sa labas ng bintana. Alam niyang maya-maya lang ay dadaan si Sumijin sa kalsadang ito papunta sa mansyon ng pamilya Carnel. Plano siyang harangin ni Aruto rito, kaya naman ito ang kwartong pinili niya. Pagkatapos, binuksan niya ang kaniyang skill table. Nag-alinlangan siya kung kaya ba talaga niyang talunin si Sumijin gamit ang kaniyang kasalukuyang stats kung sakaling hindi na naman siya makalaban. Sa dati niyang buhay, hindi kailanman naisip ni Aruto na magiging ganito siya kahina, pero hindi ito ang oras para mag-alinlangan. Itinaya na niya ang lahat para sa araw na ito. Ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay lumaban gamit ang bawat hibla ng kaniyang lakas. Desidido si Aruto na talunin si Sumijin, anuman ang mangyari, para maipaghiganti ang lahat ng pinagdaanan niya sa dati niyang buhay. Nang araw na yon, binalot ng matinding dilim ang buong kapital. Hindi malinaw kung sanhi ba ito ng apoy o pag-atake ng isang demonyo. Mula sa bubungan, pinagmasdan ni Aruto ang paligid at napansin ang isang mansyong lamon na lamon ng apoy malapit sa kastilyo ng hari ang mansyon ng mga Carnel. Patay na ang lahat ng nasa loob. Habang mabilis na tumatakbo patungo sa nasusunog na gusali, pilit na iniintindi ni Aruto ang mga nangyayari. Iisa lang ang nasa isip niya, ligtas ba si Hana? Paglapit niya sa bahay, may nakitang estranghero si Aruto. Nakatayo ang mayordomo sa harap ng lalaking ito. Pinoprotektahan niya si Hana at ang nanay nito.
Idineklara ng estranghero na ito ang dahilan kung bakit naiintindihan na nila ang lahat ngayon. Habang hawak ang isang bolang enerhiya, sinabi ng lalaki na sa mga sandaling ito, dapat ay patay na si Hana Carnel ayon sa kagustuhan ng pinuno. Tinanong naman ng mayordomo, paano ito naging posible? At ang mismong si Sumijin, isa sa 12 general ng Euphonia, ang gagawa ng gawaing ito. Sumagot ang lalaki, ang 12 general ng Euphonia ang gobyerno. Bukod pa roon, isa silang espesyal na unit na nagtatrabaho para sa bansa. Ito ay isang utos at lahat ng ginawa ni Sumijin ay ganap na legal. Hindi ba naniniwala ang mayordomo na ang isang hamak na utusan lang ay hindi dapat nakikialam? Habang nakatayo roon at ipinagtatanggol si Hana at ang kaniyang ina, gulong-gulo ang mayordomo sa utos na iyon. Kinuwestiyon naman ng ina ni Hana ang gobyerno. Bakit nila ginagawa ito sa anak niya? Humarap ang mayordomo kay binibining Hana at sinabing, paanong nagkaroon ng ganoong klaseng utos? Paano magkakaroon ng utos na patayin ang isang 15 taong gulang na batang babae? Bilang kaniyang mayordomo, hindi ko kakaawaan ang Sumijin na yan. Kahit isa pa siya sa 12 general, kapag sinaktan niya si binibining Hana, lalaban ako gamit ang buong lakas ko. Nang subukang umatake ng mayordomo, isang daliri lang ang ginamit ni Sumijin para patalsikin siya. Napansin ni Sumijin ang determinasyon ng mayordomo, at naisip na umasa siyang kahit minsan ay may maramdaman siyang kakaiba mula sa mayordomo ng dukesa. Pero binigo lang siya ng mayordomo. Habang sinusunog ang lalaki, sinabi ni Sumijin ang hatol sa kanya. Isang kalunos-lunos na tadhana. Si Hana, habang nasasaksihan ang lagim na ito, ay napasigaw sa pangalan ni Klein, at pilit siyang inaabot habang hindi makapaniwala. Samantalang si Aruto ay nanonood lang. Sa mga nangyayari, minata lang ni Sumigin ang lahat at sinabing walang silbi ang mga ito, sabay amin na kahit napatay na niya ang butler, wala siyang naramdaman kahit ano. Napaisip ang salamangkero na baka may maramdaman siya kung mas malaki ang nakataya. Humarap siya sa mga dalaga at tinanong kung naiintindihan ba nila. Tumingin si Hana sa kanyang ina, na nagpaalala sa kanya na magiging maayos din ang lahat, at poprotektahan siya nito. Habang yakap ng mahigpit ang anak, ibinulong nito, mahal na mahal kita, Hana ko. Humakbang ang ina ni Hana, para harangan ang kanyang anak, at sinabihan ng salamangkero na lumayo sa bata. Idineklara niya na ang layunin nito ay sirain ang mga duke. Sumagot si Sumigin, hindi iyan ang pakay ko. Mula sa sandaling ito, ligtas na ang pamilya Cornel. Inanunsyo ni Sumigin na ang orihinal na plano ay ubusin ang buong pamilya, pero sumunod ang may-ari ng bahay sa utos ng hari. Itinakwil ng ama ni Hana si Lady Hana alinsunod sa dekreto ng hari. Nang marinig ito, napahagulgol ang ina, sa sobrang gulat. Habang nanlulumo naman ang mukha ni Hana nang mapagtanto ang pagtatraidor ng sariling ama, sinabi ni Sumigin na ang tunay na Duke ay alam kung ano ang mas mahalaga kaysa sa batang ito. Alam niya kung ano ang mas matimbang kaysa sa buhay ng sarili niyang asawa. Asawa ka pa rin ng Duke. Pangungutya niya, bago inundayan ng saksak ang babae, sabay sabing ang pagtalikod sa sariling anak para sa kapakanan ng pamilya, ay isang katangahan. Habang pinapanood ang lahat, napaupo si Hana habang humihikbi sa tabi ng patay niyang ina. Nagkomento si Sumigin na napakaganda ng ekspresyon sa mukha ng bata, baka magkatulad tayo, dahil ang kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga. Pero higit sa lahat, gusto kong malaman kung totoo bang umiiral ang mga tao, isip niya. Tinanong niya si Hana kung naramdaman na ba nito na ang mga tao sa mundong ito ay tila may sariling disposisyon, pero sa totoo lang ay wala silang iba, kundi mga ilusyong likha ng mahika ng Diyos. Inamin ni Sumigin na hindi na niya mabilang ang ginawa niyang eksperimento, pero hindi siya makahanap ng sagot, kaya umaasa siyang masasabi ng bata sa kanya kung siya ba ay isang ilusyon o tunay na tao. Habang umiiyak, tiniyak ni Hana na siya ay isang tao. Agad na. Bulyaw ni Sumigin, sinong may sabing pwede kang magsalita? Ang kaluluwa mo ang tinatanong ko. Napaurong si Hana sa takot, at tila naliw ang salamangkero. Sa itsura ng bata, mukhang sa wakas ay may nagsisimula na siyang maintindihan dahil dito. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na mga talim ng hangin. Kay Hana, habang pinagmamasdan ang reaksyon nito at sinabing, perpekto ito. Napakahusay ng batang ito. Lumabas si Aruto mula sa pinagtataguan at hininging pakawalan si Hana. Lumingon si Sumigin nang makita si Aruto, na bigla na lang hindi makagalaw. Tamang-tama ang dating mo, sabi ni Sumigin. Dahil ikaw, Yalat, hindi mo pwedeng isipin na may karapatan kang mabuhay. Nilapitan niya si Aruto, tinitigan ng masama at idineklara, wala kang kwentang mabuhay. Isa ka lang paslit na nangahas manghimasok sa pananaliksik ko, at sa ginawa mo, para mo na ring hiningi ang sarili mong kamatayan. Binalak ni Sumigin na patayin si Aruto, pero naalala niyang hindi siya basta-bastang pwedeng kumuha ng buhay ng sinumang walang kinalaman sa mga Cornel. Humarap siya kay Aruto, at nagpanukala ng ibang paraan. May naisip siyang isang napakatalinong ideya, na nagtulak sa kanya na magsagawa ng eksperimento. Si Aruto ang magsisilbing tagamasid. Habang pinapatay niya si Lady Hana,
Ang sakit na mararamdaman ni Hana, kahalo ng kawalang pag-asa ni Aruto, ang magpapaunawa sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-iral ng tao, kaysa sa mga ilusyon lang. Napakagandang plano, isip niya, habang pinagtitibay ang paniniwalang si Sumigin ay tunay na isang henyo. Tahimik na iniunat ni Aruto ang kanyang kamay, sinusubukang maabot si Hana. Napansin ni Sumigin na kahit sumigaw ay hindi magawa ni Aruto, at ipinaliwanag na ito ay dahil sa kanyang antas ng pamumuhay, isang batas ng kapalaran na hindi mababago, ang mismong kalooban ng Diyos. Pinayuhan niya si Aruto na intindihin itong mabuti, dahil isinilang lang siyang may natitirang 2 linggong buhay, kaya wala siyang magagawa. Kundi ang maupo ng tahimik at walang kalaban-laban. Gustong-gusto ni Aruto na gumalaw para magmakaawa kay Sumigin na tumigil na, pero nagpakawala si Sumigin. Nang buong puwersa ng kanyang kapangyarihan kay Hana at binawian ng buhay ang bata. Walang nagawa si Aruto kundi manood habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay idineklara ni Sumigin na tapos na ang misyon. Nagkunwari siyang nanghihinayang, pero wala talagang naramdaman ang salamangkero. Maya-maya ay pabaya niyang itinapon sa tabi si Aruto, na nakahandusay at humihikbi, pinahihirapan ng sariling kabiguang iligtas si Hana dahil sa kanyang matinding kahinaan. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ang bangkay ni Hana sa ilalim ng isang watermill sa isang sapa sa labas ng lungsod. May nakitang sulat sa kanya na nagsasabing wala siyang talento at hindi niya kayang tiisin na mapahiya ang pangalan ng kanyang pamilya. Ang sulat kamay sa papel ay malinaw na hindi kay Hana. Gayunpaman, ginamit itong ebidensya na siya mismo ang nagwakas ng sarili niyang buhay. Nakaupo si Aruto sa tabi ng bintana habang inaalala ang mga ito at sumumpang hinding-hindi nahahayaang maulit ang ganoong trahedya, ngayong may 1 oras na lang ang natitira. Bago ang nakatakdang kamatayan ni Hana. Biglang may isang figurang nakakapote ang lumitaw sa kalsada at agad itong dinaluhong ni Aruto. Nagtanong si Sumigin kung sino siya at ipinakilala ni Aruto ang sarili bilang si Aruto lang, isang magbubukid na may unang antas ng pamumuhay. Tila nagulat si Sumigin, pagkatapos ay ibinunyag ni Aruto, ikaw ang ika-12 general na si Yufan, Ginoong Sumigin Soy, hindi ba? Sumagot ang salamangkero na kung alam ito ni Aruto, hindi na siya makakaalis pa ng basta-basta. May mahalagang inaasikaso si Sumigin. Sumagot naman si Aruto na hindi niya pwedeng gawin ang gusto nito, dahil narito siya para tapusin na ang katangahang ito. Pagkarinig sa salitang katangahan, sinabi ni Sumigin na sumusunod lamang siya sa utos ng hari, at dahil balak siyang pigilan ni Aruto, kailangan na lang niyang itumba ang bata. Naramdaman ni Aruto ang pamilyar na pagkaparalisa. Ginamit ni Sumigin ang submission, kaya hindi na makagalaw si Aruto. Inatake ng salamangkero si Aruto gamit ang kanyang tungkod, habang pinapagalitan nito, umalis ka sa dinaraanan ko. Ang lakas ng loob mong pakialaman ako, wala kang kaalam-alam sa pinapasok mo. Tinitigan lang ni Aruto si Sumigin, na hindi maunawaan ang tingin sa mga mata ng bata. Alam ni Sumigin na mawawalan lang ng saysay kung itutuloy pa niya ito, kaya pinilit niya si Arutong sumuko na lang. Matapos itapon si Aruto sa pader, pinunasan ni Sumigin ang pawis sa kanyang noo, iniisip kung bakit ba siya nawawala sa sarili. Nakakapagtaka para sa kanya kung gaano katigas ang ulo ng ilang mga bata. Isang maliit na sagabal lang, pero madalas na sumisira sa lahat. Sa susunod na sandali, biglang lumitaw si Aruto sa harap ni Sumigin, hawak ang kanyang punyal na gawa sa buto ng dragon. Hindi ito inaasahan ni Sumigin, at pagkatapos ay nagbago ang mga stats ni Aruto na nagpapakita ng mas mataas na resistance. Ang kanyang life level ay tumaas mula sa 1 bituin patungo sa 2. Napansin ng salamangkero ang atake ni Aruto, hindi niya maisip kung paanong ang isang batang nasa unang level pa lang ng buhay ay nagawang patamaan siya. Ano ba talagang nangyayari? Naalala ni Aruto na noong 1 linggong pagsasanay niya kasama sina Majika at Lion, naayos na niya ang kanyang life level. Ang pangunahing problema lang ay ang mga spell ng kaaway, lalo na ang submission, pero inasahan na niyang sa taglay niyang karanasan, magkakaroon din siya ng resistance. Gaya ng inaasahan, nawala ang pagkaparalisa matapos ang ilang atake, at naisip ni Aruto na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Hindi akalain ni Aruto na magbabago ang kanyang fundamental status. Pero, matagumpay niyang nabago ang kanyang level. Isang bagay na itinuturing na imposible ayon sa batas ng mundo. Ito na siguro ang kapangyarihan ng talento sa paglikha, isip ni Aruto. Mukhang kagigising lang ni Aruto. Pinagmamasdan siya ni Sumigin mula sa itaas, hindi sigurado kung anong klaseng pandaraya ang ginagawa ng bata. Gayunpaman, sinabi ni Sumigin kay Aruto na ang pakikialam nito ay hindi makakapagpabago sa nakatakdang katapusan. Sumagot si Aruto na hinding-hindi si Sumigin ang magdedesisyon niyan. Nang makita ang tunay na kumpiyansa ni Aruto, nangutya ang salamangkero, ano bang inaasahan ng isang hamak na batang tulad mong magagawa laban sa kapangyarihan ng tungkod ko? Habang umiilag, namangha si Aruto sa gaan ng kanyang katawan, ang dami ng mana na kontrolado niya ngayon ay wala talagang katulad. Kampanteng kaya niyang gamitin ang kahit anong spell, inamin ni Aruto sa salamangkero,
Oo, baka nga isa lang akong hamak na mage, pero balak kong protektahan ang mga taong mahalaga sa akin. Pagkatapos ay nagpakawala si Aruto ng sunod-sunod na spells. Ang concentrated fire magic ng isang shooting torch, ang concentrated ice magic ng isang icicle coffin, ang concentrated air magic ng isang storm ascension, at ang concentrated water magic ng isang hydraulic explosion. Nang makita ito, naintindihan na ni Sumigi ng lahat. Sabay-sabay na gumagamit si Aruto ng ilang advanced level spells. Hindi ito ordinaryong laban na madadaan lang sa suntukan. Kailangan ng tuloy-tuloy na pag-atake. Naisip ni Sumigi na dahil kinilala na niya ang lakas ni Aruto, lalong uminit ang kanilang paghaharap. Nagpakawala si Sumigi ng isang nakamamatay na kidlat ng itim na abo laban kay Aruto. Bilang ganti, sinalubong ito ni Aruto gamit ang lahat ng kanyang spells. Habang pinagmamasdan ang paparating na atake, na-realize ni Aruto na ang apat niyang spells ay katumbas lang ng iisang spell ni Sumigin, na nagpapatunay na si Sumigin nga ang pinakamagaling na salamangkero sa buong bansa. Pero, naramdaman ni Aruto na ang galing ni Sumigin ay hindi naman kasing lupit ng una niyang inakala. Sa ganitong level ng hamon, nakita niyang may malinaw siyang pagkakataong manalo. Sa sumunod na sandali, nagpakawala si Aruto ng mga water balloon na lumikha ng makapal na usok ng singaw. Agad na naintindihan ni Sumigin ang taktika ni Aruto, alam niyang gusto lang nitong panunghalin ang kanyang paningin. Agad na lumapit si Aruto, at inatake si Sumigin gamit ang kanyang espada. Perpektong nasalag at naiwasan ni Sumigin ang bawat taga. Sinabi ni Sumigin na ang mga ginagawa ni Aruto ay isang malaking istorbo lang at ipinaalala rito na ang pagtalo sa isa sa 12 general ng Euphonia ay hindi ganoon kadali. Nahirapan si Aruto na intindihin kung paanong naiilaga ni Sumigin ang mga atake niya ng ganoon kaperpekto, aminadong mabilis talaga ang kalaban. Bukod sa galing nito sa magic, determinado na huwag nang sumablay muli, naghanda si Aruto para sa isa pang atake kay Sumigin. Dahil tingin ni Sumigin kay Aruto ay parang isang makulit at nakakairitang langaw, gumamit siya ng isang sensitibong grid ng siksik na mana. Sa loob ng lugar na ito, nararamdaman niya kahit ang pinakamaliit na galaw o daloy ng mana. Hinamon niya si Aruto na pumasok, at nagbabala na ang pagdikit sa grid na iyon ang magiging katapusan nito. Habang papalapit si Aruto sa grid, akala ni Sumigin ay aatake na ito. Pero mabilis niyang napagtanto na hindi naramdaman ng grid si Aruto, na biglang nagbago ng direksyon. Dahil walang naramdamang aktibong magic, nagtaka si Sumigin, ano ba talagang ginagawa ni Aruto, at sa mismong sandaling iyon. Nagawang saktan ni Aruto si Sumigin, na halos hindi makapaniwala sa nangyari. Idineklara ni Aruto na tapos na ang laban. Pero, sa gulat ni Aruto, nagsimulang magpasalamat si Sumigin sa kanya, at may binanggit na isang Panginoon. Pagtingala ni Aruto, nakita niyang ang isang poste ng ilaw ay. Pero sa kabila nito, laking gulat niya nang biglang magpasalamat si Sumijin sa kanya, habang may binabanggit na isang Panginoon. Pagtingala ni Aruto, napagtanto niyang ang isang poste ng ilaw ay. Direkta itong bumubulusok sa kanya, pero nagawa niya itong iwasan. Nagkomento ang salamangkero na hinding-hindi raw. Matatanggap ni Aruto ang pasasalamat niya. Gayunpaman, tinanong ng salamangkero si Aruto, anong klaseng daya ang nag-reflect sa mahika ni Sumijin. Hindi ko man lang naramdaman ang pag-activate nito. Mahika ko yon, di ba? Kinumpirma ni Aruto sa sarili niya. Na isa itong hack na ginawa niya, lalo na para sa laban na ito. Ang plano niya ay gumamit ng usok para lituhin ang salamangkero at pilitin itong pumasok sa isang masikip na espasyo. Isang hakbang na lang ang kulang, at hindi ito basta aksidente lang. Kung talagang makikialam ang Diyos, wala sanang laban si Aruto simula pa lang, habang malalim ang iniisip ni Aruto. At dahil walang sagot, nagpa siya ang salamangkero na kung ayaw sumagot ni Aruto, hindi na rin naman ito kailangan. Gamit ang orakulo ng Diyos na si Formus, idineklara ng salamangkero ang utos na puksain ang binhi ng bayani. Pero ang paglitaw ng ganitong hadlang ay may mas malalim pang kahulugan. Nang marinig ang binhi ng bayani, nagtaka si Aruto kung bakit alam ni Sumijin ang tungkol sa talentong ito. Nagpa siya siyang usisain pa ang salamangkero tungkol dito. Pinuri ni Sumijin ang mabilis na reaksyon ni Aruto, tapos tinanong kung narinig na ba nito ang tungkol sa talento ng bayani. Ipinaliwanag niya na isa itong pambihirang regalo na lumilitaw lang minsan sa bawat 100 taon. Sa kasaysayan, ang regalong ito ay laging nagpapakita bago ang isang malaking digmaan. Kahit na parang dakila ang talento ng bayani, sa totoo lang ay ito ang pinakamalala dahil ang mismong pag-iral nito ay naghahasik ng gulo sa mundo. Kaya naman, sinusubukan ng Diyos na si Formus na patayin ang bayani habang ito ay nasa sinapupunan pa lang. Isang taong mapagkakatiwalaan si Sumijin. Ngayon ay naintindihan na ni Aruto ang kamangmangan ng kanyang mga nakaraang aksyon. Humarap ang salamangkero kay Aruto at idinetalye pa ang sitwasyon. Si Aruto naman, habang kinakausap ang salamangkero, ay nagmungkahi na baka baliktad ang nangyayari, bagay na ikinagulat ng husto ng salamangkero.
Iginiit ni Aruto na hindi ang bayani ang sanhi ng gulo sa mundo, kundi ang gulo sa mundo ang nagiging dahilan kaya may lumilitaw na bayani. Hinamon ng salamangkero si Aruto na patunayan ang sinasabi niya. Inamin ni Aruto na hindi niya kaya, pero nangatwiran na ang tsansa na. Tama ang teorya niya ay hindi zero. Sinabi ng salamangkero na bilib siya sa isipang mapagtanong, pero iginiit na kung wala namang matibay na teorya, dapat manahimik na lang si Aruto. Nagpa siya siyang tapusin na ito, inatake si Aruto at tinanong kung susuko na ba ito sa wakas. Napagtanto ni Aruto na inaatake siya ng salamangkero, kahit na malapitan na, napansin ni Sumijin na. Hindi nagpapakita ng takot si Aruto. Walang bakas ng sakit sa mukha nito. Pero kahit nakikita niya ito, wala ring maramdamang emosyon ang salamangkero at iginiit na dapat mamatay si Aruto. Talaga bang imposible? Kaya naman, naglaban sila. Naintindihan ni Aruto na kung makikialam na naman ang Diyos, itutuloy lang niya ang pakikipaglaban hanggang sa mangyari iyon. Sinubukan ni Aruto na iwasan ang mga atake ng salamangkero. Nang mapansin si Aruto, naramdaman ng salamangkero ang pagbabago sa paligid. Sa susunod na sandali, isang suntok ang pinatama ni Aruto direkta sa mukha ng salamangkero na talagang hindi nito inaasahan. Sinundan pa ito ni Aruto ng maraming sunod-sunod na tira, sabay deklara ng huli na ang lahat. Hindi maintindihan ni Sumijin ang nangyayari. Ibang-iba ang ikinikilos ni Aruto. Kumpara kanina. Hindi ba niya ibinigay ang lahat niya hanggang sa sandaling iyon? Habang idinidiin ni Aruto ang salamangkero sa lupa, naramdaman ni Sumijin na biglang bumigat ang katawan niya nang hindi kapanipaniwala. Ano to? Wait, spell ba talaga to? Hindi ba nawala na ito noong panahon ng digmaan? Sa panahon ng mga Diyos. Kahit na siya ang pinakamagaling na salamangkero ng kaharian, hindi niya kayang kontrahin ang mahikang ito. Pero bakit hindi siya umaatras? Baka kanina pa nagkakast ng spell si Aruto sa sarili niya, habang hinahayaan ang sarili na malantad. Laban sa kanya. Sa sandaling iyon, umungal ang salamangkero kay Aruto na maglaho ka na. Napakawalang galang. Hinding-hindi niya mapapatawad. Si Aruto. Habang pinapanood ni Aruto ang lakas na iniipon ng salamangkero sa kanyang tungkod, napagtanto niya ang tunay na kalikasan nito. Nagwawala ang daloy ng mana mula sa tungkod, at sa pagmamasid ni Aruto, alam niyang hindi nito kakayanin ang ganoong kalakas na puwersa. Walang kahit anong artifact ang kayang tumanggap ng ganoon karaming mana. May naka-install bang heavenly crystal sa tungkod na yan? Sinabi ng salamangkero na huli na para ma-realize ni Aruto ang kahit ano. Ang tungkod na ito ay gawa sa buto ng mga yumaong hari at orichalcum. Ito ang obra maestra ng teknolohiya ng kaharian, at ang pangunahing sangkap ng tungkod ay isang artificial celestial crystal. Kapag ginamit ito, magdudulot ito ng napakalaking pinsala sa buong paligid. Sigurado siyang mawawala ang posisyon niya bilang general ng Euphonia, pero wala na itong halaga. Sa taong nang insulto sa kanya, kahit abo ay wala siyang ititira. Habang nakatayo ng mataas sa ere sa tapat ni Aruto, iniutos ng salamangkero, sa tungkod na pakawala ng absolutong kapangyarihan ng kamatayan kay Aruto, at humiling ng walang awang pagkawasak. Gamitin ang artifact ng nagluluksa sa paglubog ng araw. Naintindihan ni Aruto na hindi niya maiiwasan ang ataking ito. Pagkatapos makatakas sa sentro ng pagkawasak, naghanda si Aruto. Lumapag ang salamangkero, iniisip na ang lakas ni Aruto ay pang first class wizard. Pero pinaglaruan lang siya ni Aruto, at isiping naubos niya ang halos lahat ng mana niya sa isang hamak na magsasaka lang. Pinagsisihan ng salamangkero na hindi pa niya pinatay ang pamilyang Cornell noon pa. Dahil narinig niyang may batikang butler na nagtatrabaho para sa kanila, umasa siyang makakatipid siya ng mahika. Gayunpaman, kailangan niyang makarating sa kanila habang gumabaybay sa gitna ng mga pagguho. Pero bigla siyang may nakita. Nakatayo si Aruto sa harap niya, hindi maisip kung paanong nangyari ito o kung bakit buhay pa si Aruto. Tinitigan ni Aruto ang nagdurugong salamangkero na nakahawak sa sariling kamay, habang napagtatanto kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Pinakawalan ni Aruto ang inihanda niyang atake. Tiniis niya ang tama hanggat kaya niya, habang sabay na ginagalaw ang lupa para mahulog sa bitak na ginawa niya. Iniwasan ni Aruto ang direktang tama, pero sobrang lakas pa rin ng shockwave. Kung binitawan ang teknik na ito noong nasa rurok pa ng lakas ang salamangkero, siguradong patay na sana siya. Mula sa kinalalagyan ni Aruto, nagbabala ang salamangkero na huwag lalapit, tapos ay binatukan siya nito ng bato. Habang pilit na nagbabalanse, alam ni Aruto na kaya niyang manalo. Kumpara sa sakit ng mawala si Hana, ang mga atake ng salamangkero ay parang wala lang. Lumapit si Aruto sa salamangkero at tinawag itong mahina. Para protektahan ang mga mahal niya, lalabanan niya ang tadhana at haharapin ito ng diretsahan. Tumalsik ang salamangkero at ngayon ay nakahandusay na walang malay sa harap ni Aruto. Binunot ni Aruto ang kanyang espada at itinutok sa salamangkero. Alam niyang kailangan niya itong tapusin habang bulagta pa. Kung hindi, mapapahamak na naman si Hana. Itinuring niya itong pagkakataon dahil naging epektibo ang nauna niyang atake. Sigurado siyang hindi na uubra ang parehong taktika sa susunod, kaya dapat na niya itong patayin ngayon.
Pero, nag-aalinlangan siya. Biglang dumating si Lion, tumalon mula sa bubong. Master, anong nangyari? Sigaw niya, litong-lito sa nakikita. Nakilala ni Aruto si Lion. Nagmamadaling lumapit si Lion kay Aruto para magtanong, pero natapilok siya, napilay ang paa at napasubsob. Ibinalik ni Aruto ang espada sa kaluban. Habang iginagapos ni Lion ang salamangkero, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Pero tiniyak niya kay Aruto na ayos lang ang lahat. Nadakip na ang kasuklam-suklam na si Sumijan, deklara ni Lion. Napatay ko na, at 2 beses pang napatay ni Master Aruto. Itinama siya ni Aruto, at ipinaliwanag na hindi niya talaga ito tuluyang natalo. Tsaka, si Hana ay isang talento lang, binhi ng isang bayani. Anong kalokohan yan, bulong ni Lion, sabay sabing imposible iyon. Inamin ni Aruto na tama si Lion. Pero dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, hindi niya nagawang itira ang huling sapat na dago. Nilapitan ni Lion si Aruto, at ipinaliwanag na natural lang ang mag-alinlangan kapag kumikitil ng buhay. Iba raw ang pagpatay sa mga demonyo. Nagdulot ng matinding pinsala si Sumijan at sigurado si Lion na gobyerno na ang bahala rito, nakahinga siya ng maluwag. Nang makita si Lion sa harap niya, napangiti si Aruto. Tinulungan ni Lion si Aruto na tumayo at inamin na hanggang ngayon ay gulat pa rin siya. Ang katotohanang natalo ni Aruto ang isa sa 12 general ng Euphonia ay patunay na isa siyang tunay na master. Iginiit ni Aruto na hindi ganoon. Ipinaliwanag ni Aruto na nanalo lang siya dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari para kay Sumijan. Nagulat niya si Sumijan at nakipaglaban sa sitwasyong hawak ni Aruto ang napakalaking bentahe. Sa totoo lang, kung naiba ang pagkakataon, baka mas malala pa ang tinamo niyang sugat. Napagtanto ni Aruto ang dahilan. Ang pinakaimportanteng rason ng pagkapanalo niya ay ang malaking pagtaas ng kanyang leveling status na nagpalakas sa kanya. Naisip ni Aruto na kung isang level lang ang natira sa kanya, siguradong tigok na siya. Napansin ni Lion na malalim ang iniisip ni Aruto at mukhang hindi maganda ang pakiramdam, kaya tinanong niya kung kaya ba nitong kumilos. Sumagot si Aruto na ayos lang siya, may iniisip lang, at tinanong kung hindi ba dapat ay magkasama sila ni Magika. Ipinaliwanag ni Lion na umalis na ito sa hotel bago pa siya makarating. Nagtanong si Aruto kung saan ito nagpunta. Sinabi ni Lion na walang nakakaalam dahil desisyon iyon ni Magika. Siniguro ni Aruto sa kanya na magiging ayos lang ang babae. Bigla ay itinulak ni Aruto si Lion palayo kahit tinutulungan siya nitong maglakad dahil may naramdaman siyang dumaan sa pagitan nila. Napagtanto ni Aruto na hindi pa siya lubos na gumagaling. Higit pa roon, nakita niya si Citri na nakatayo sa harap nila at bumabati. Sinabi nitong matagal na silang hindi nagkikita. Tumingin si Lion kay Aruto at nagtanong kung sino ang babaeng iyon. Pinaalalahanan siya ni Citri. Ako si Citri Justice, ang tumulong para makuha ang gantimpala mula sa Dragon, isa sa 12 general ng Euphonia. Isa akong opisyal ng Konseho ng Katotohanan at Kasinungalingan. Paanong hindi niyo ako matandaan? Si Lion, habang tinitingnan ang buhok nito, ay nagtaka sa mga spiral at naisip na mukhang kontrabida ang babae. Lumapit siya kay. Bumuwelta si Aruto, ibig mong sabihin, ikaw lang ang may pakialam sa bagay na to. Idineklara naman ng babae na sawang-sawa na siya. Hindi raw nila pwedeng sayangin ang oras sa pakikipagtalo sa isang hangal na hamak lang. Nandito ako para kay Aruto, mariin niyang sabi. Sinabi ng babae na masama siyang tao. Nabigla si Aruto sa narinig, anong kalokohan yan, hirit ni Lion habang ipinagtatanggol si Aruto. Hindi si Aruto ang nagwasak sa lungsod, kundi si Sumijan. Walang ginawang masama si Master, sumagot ang babae na alam naman niya ang tungkol doon. Tinanggal na si Sumijan sa pwesto niya, pero ang misyon ng babae ay puksain ang lahat ng itinuturing na masama sa mata ng Diyos. Sa ngalan ng Konseho ng Katarungan para sa Katotohanan at Kasinungalingan, idineklara niya, hinahatulan kita dahil sa iyong mga kasalanan. Sumugod siya kay Arudo gamit ang kanyang espada, habang hilo pa, napaupo si Arudo sa lupa at napagtantong inaatake na naman siya. Sa pagkakataong ito, humarang si Lion sa harap niya, bitbit ang kanyang espada para protektahan siya. Kinuwestiyon ni Lion ang tungkulin ng mga otoridad kung pumatay ba ng mga inosente ang trabaho nila, at nanumpang hindi niya hahayaang madapuan man lang ng daliri ang kanyang amo. Napigilan si Citri at tumalsik. Pabalik. Naharangan ng espada ni Lion ang kanyang atake. Napaisip siya ng malakas na minaliit niya lang pala ito bilang isang malakas na tanga, pero halatang napakahusay pala nito. Hinamon naman siya ni Lion at tinanong kung paano niya balak manalo gamit ang ganoong kanipis na talim, at iginiit na siya ang haharap sa kanya at hindi si Arudo. Mula sa likod ni Lion, nagbabala si Arudo at ipinaliwanag na, espesyal ang armas ng babae. Pinagkatiwalaan niya si Lion. Sumugod si Lion sa babae, handang umatake at tinawag itong isang kulot na kontrabida. Sinubukan siyang pigilan ni Arudo. Sa sandaling iyon, tinamaan ng babae si Lion at agad na naramdaman ni Arudo ang panganib. Iginiit ni Citri na hindi siya matatalo ni Lion at matagumpay siyang nasugatan. Si Lion, na dati ay hindi tinatablan,
Nang sakit, ay nagpaliwanag na dahil sa kanyang maximum damage resistance, hindi dapat siya nasasaktan. Pero sa iglap na iyon, nakaramdam siya ng matinding hapdi at bumuhos ang dugo mula sa kanyang kamay. Napasigaw na lang si Arudo sa kanyang pangalan, hawak ang kanyang kamay, naramdaman ni Lion. Ang sobrang sakit. Tumayo si Arudo at isinigaw ang pangalan ni Lion, patakbong lumapit sa kanya at tinanong kung ayos lang ba siya. Hindi niya maintindihan kung bakit nasugatan si Lion, dahil alam ni Lion na walang tatalab sa kanyang depensa. Pagkatapos, tumingin kay C3, napagtanto ni Arudo na sa kabila ng hitsura nito, gumamit ito ng isang espesyal na kakayahan. Ipinaliwanag ni Arudo na ang espada ay isang artifact na sumisimbolo sa kanilang paniniwala sa ganap na katarungan at pagmamay-ari ito ni C3. Kumpara kay Simigan at sa iba pang 12 general, hamak na mas mababa ang likas na lakas ni C3. Sinabi pa ni Arudo na mas malakas pa nga si Lion pagdating sa purong lakas. Hindi pa rin mawari ni Lion kung paano siya nasugatan ng babae. Nilinaw ni Arudo na ito mismo ang dahilan kung bakit hindi sila mananalo. Sinusumpa ng armas na iyon ang sinumang mas malakas kaysa sa may-ari nito, si C3, dahil alam na mas malakas si Lion. Sa kanya, ay sinadyang magpaatake para gumana ang sumpa. Dahil dito, nawalan ng bisa ang damage resistance ni Lion, kaya malalim ang naging sugat niya. Ipinaliwanag ni Arudo na hindi siya basta-basta mapapatumba sa isang bira lang. Isiniwalat niya na kahit isang haplos lang sa buhok nito ay ganoon din katindi ang epekto. Ang labis na pananakit sa kanya ay kapalit ng sarili nilang buhay. Habang lalong lumalakas si Arudo, lalong hihirap ang manalo. Gamit ang armas na ito, napanatili ng katarungan ni C3 ang kapangyarihan sa 12 general at sa Euphonia. Nang marinig ang buong paliwanag, naramdaman ni Lion na napaka-unfair nito. Tinanong niya si Arudo, paano natin matatalo ang babaeng yan? Samantala, habang pinagmamasdan ni Arudo, napagtanto ni C3 na napakarami nitong alam. Tinanong niya ito, ginamit ko ba ang armas na ito sa iyo, Arudo? Direkta siyang kinausap at giniit, at saan mo nakuha ang ganoon karaming impormasyon? Naghinala pa siya kung nakalaban na ba siya nito sa nakaraang buhay. Binaliwala lang ito ni Arudo bilang isang corny na biro, at nagbabala na kung nagpapalipas lang siya ng oras para makabawi, hindi niya ito hahayaan. Biglang may sumabog, dahilan para maguluhan ang lahat. Pagkakita sa pagsabog, nalaman ni Arudo na galing ito sa bahay ni Cornelo. Tinanong niya kung may iba pa bang aatake sa kanila, maliban kay Simigan. Humarap si Arudo kay Lion at hinimok itong kailangan na nilang magmadali. Maya-maya pa, may nakita silang nakasisilaw na liwanag. Nakaramdam si Arudo ng lakas na hamak na mas matindi kaysa kay Simigan. Napagtantong nasa panganib si Hana, hinabol sila ni C3 na may kasamang pangungutya, na nagsabing, akala mo ba talaga makakatakas ka sa akin sa ganyang kalagayan? Kasabay nito, napaisip si C3, ano ang ingay na yon? Ito na ba ang swerte nila? Pinagmasdan niya si Arudo, na tila nagpapatagal, ang konsensya ay tila pinahihirapan. Sa harap ng mga Diyos. Tama ba ako? Tanong niya sa sarili, na sinusubukan nitong tumakas. Kumilos siya para tapusin ito sa pamamagitan ng pag-atake kay Arudo. Gamit ang kanyang espada. Si Arudo, nalunod sa sariling iniisip, ay nangarap na sana ay talagang natalo niya si Simigan. Pero, hindi niya pa rin. Nailigtas si Hana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging kapaki-pakinabang si Ru dahil hindi akalain ni Arudo na lalaban ito kay C3. Hinawakan ni Arudo ang slime, naguguluhan sa ginawa ni Ru, at noong una ay akala niya ay biro lang habang kumakalat ang malapot na bagay sa kanyang mga kamay. Desperadong sinubukan ni Arudo na intindihin, nagmamakaawa kay Ru na sumagot at huwag mamatay dahil sa napakaraming alaala na nagbibigki sa kanila. Sa sumunod na sandali, isang maliit na slime ball na lang ang natira kay Arudo. Napaupo si C3 sa harap ni Arudo, na galit na galit dahil pinatay nito si Ru. Binunot niya ang kanyang espada, determinado na itong atakihin. Maya-maya, natagpuan ni Arudo ang sarili sa pamilyar na kawalan. Ang figura sa trono ay nagkomento sa pagkamanhid ni Arudo sa sumpa ng artifact, at binati siya, na parang kay tagal na nilang hindi nagkita. Ito ang nilalang na responsable sa pagpapadala kay Arudo sa dalawang buhay. Ipinahayag nito ang pagkadismaya sa pagkawala ng kontrol ni Arudo dahil sa galit. Hindi mo pa ba alam ang kilabot ng artifact na iyon? Napagtanto ni Arudo na ito ang parehong lugar na pinuntahan niya noong huli siyang mamatay, kaya naniwala siyang namatay siyang muli. Isang upuan ang lumitaw sa likod niya, at nag-alok ang nilalang, maupo ka, at sinabing kailangan nilang mag-usap. Paniwalang namatay na naman siya. Biglang may lumitaw na upuan sa likod niya, at nag-alok ang misteryosong nilalang, umupo ka. Sabay sabi na sila ay. Ngayon, nagkaroon na siya ng pagkakataong magsalita muli. Tinanong ni Aruto kung namatay na ba siya, at sumagot naman ang nilalang na hindi pa. Sadyang sagad na sa limitasyon ang kanyang kaluluwa. Maaari siyang isilang muli, pero ang kasalukuyan niyang katawan ay kailangan ng itapon.
Gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay mananatili kung ano ito sa huli niyang buhay. Napansin ng nilalang na mas malupit ang buhay na dinaranas ni Aruto sa pagkakataong ito. Dahil sa sobrang gulat sa pagkamatay ni Ru, 1 milimetro na lang at tuluyan ng maglalaho ang kaluluwa ni Aruto. Giit ni Aruto, namatay na. Naman talaga siya. Pagkatapos ay hiniling niyang maibalik siya agad. Sinabi ng nilalang na bago gawin iyon, mayroon muna siyang isang katanungan para kay Aruto. Ano ang gagawin niya pagbalik sa mundong iyon? Buong tapang na sinabi ni Aruto na papatayin niya si Citri sa sandaling makabalik siya. Maghihiganti siya para kay Ru. Sa sandaling iyon, isang lamat ang bumukas sa paanan ni Aruto. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya, nang nilalang na hindi na siya maaaring bumalik sa mundong iyon. Naguluhan si Aruto at tinanong kung bakit, gayong pinatay ng babaeng iyon ang kanyang pinakamatapat na kasama. Kinuwestiyon naman ng nilalang ang layunin ni Aruto. Ipinaalala nito sa kanya ang hiling na ginawa niya noong dumating siya bago umalis. Habang nagsasalita ang nilalang, naalala ni Aruto ang nakangiting mukha nito. Nang makitang nanunumbalik ang alaala ni Aruto, kinumpirma ng nilalang ang kanilang iisang mithin. Hindi sila maaaring manood lang habang nawawasak ang kanyang kaluluwa bago pa nito matupad ang kanyang layunin. Pinayuhan nito si Aruto na kumalma at muling itinanong ang kanyang tanong. Ano ang gagawin niya pagbalik sa mundong ito? Naisip ni Aruto ang nag-aalab niyang galit para ipaghiganti si Ru, pero naintindihan niyang ang pagpapadala sa emosyon ay magdadala lang. Sa pagkawala ng mas marami pang mahahalagang tao sa kanya, sinimulan niya ang bagong buhay na ito para lang iligtas si Hana. Ipinaliwanag ni Aruto ang kanyang determinasyon sa nilalang, at kinumpirma naman nito na nakuha niya ang punto nito. Sa pamamagitan ng pagtaya sa mismong kaluluwa niya, layon ni Aruto na iligtas ang isang taong mahalaga sa kanya. Dahil dito, ipinadala nila si Aruto patungo sa tagumpay. Ipinahayag ni Aruto na ipagpapatuloy niya ang kanilang pusta, at sinabing walang pagkakataong ulitin ang laro hanggat hindi pa tuluyang nauubos ang kanyang kaluluwa. Huminto ang talim ng espada, ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Citri. Tinitigan niya si Aruto, pinipilit itong maghintay, at tinawag siyang isang makasalanan. Naisip ni Aruto na ang kanyang espada ay sadyang napakalakas laban sa mga makapangyarihang kalaban. Gayunpaman, mayroon ding isang kakayahan na ginawa para abusuhin ang mga mahihinang kalaban, bagaman ang paggamit nito ay susumpa sa gumagamit bilang kapalit, inisip pa. Naya na dapat ay nagtamo na ng matinding pinsala si Citri habang inaatake si Ru. Sa isang matalim na tingin, sinabi ni Aruto sa kanya na wala na siyang oras na dapat pang sayangin sa kanya. Halatang nagulat si Citri sa kanyang sinabi. Pagbaling kay Lion, inutusan siya ni Aruto na ilikas si Ru sa isang ligtas na lugar. Tinanong ni Lion kung balak ba ni Aruto na tumuloy ng mag-isa, at iginiit na sasamahan niya ito. Humarap si Aruto kay Lion, at ipinaliwanag na ayaw na niyang mahirapan palalo si Ru. Ang plano niya ay sabay-sabay silang babalik kapag nailigtas na niya si Hana. Hanggang sa oras na iyon, responsibilidad ni Aruto na alagaan si Lion at protektahan si Ru. Bilang kapalit, ibinili ni Lion na dapat protektahan ni Aruto si Hana at bumalik ng buhay. Ngumiti si Aruto, at tiniyak na iyon ang gagawin niya. Matapos magpaalam kay Aruto, hinarap ni Lion si Citri, at sinabihan itong dapat ay tumakas na lang siya. Pero hindi nakuha ni Citri ang ibig niyang sabihin. Kinausap siya ni Lion at sinabing bilang isa sa 12. General, nakakabahala ang kawalan niya ng pangunawa. Naisip niya na baka talagang malapit na sa katapusan ang kahariang ito. Habang nagsasalita si Lion, may ibang mga nilalang na nagsimulang bumaba mula sa langit. Tumakbo si Majika ng buong lakas, nararamdamang si Aruto ay nasa gitna ng pakikipaglaban. Naramdaman niya ang malakas nitong mahika, at inakalang malamang ay kalaban nito si Sumijin. Napagtanto niyang kailangan niya itong tulungan, at kasabay nito, isang nakakatakot na presensya ang bumalot sa Kernel House. Nagtaka siya kung ito ba ay gawa ng Diyos na si Forimus. Ngayon lang sumulpot ang biyaya ng binhi ng Diyos sa buhay ni Hana. Naintindihan ni Majika na gumagalaw na ang mga banal na puwersa bago pa man mahinog ang binhi ng bayani, pero hindi siya naniwalang kailangan na agad ilikas si Hana. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang bagay na bumaba mula sa langit, at pinasabog ang bahay. Iyon ang mga anino ng Diyos, at nasa malubhang panganib si Hana. Pagpasok sa bahay, nakita ni Majika ang mga anino ng Diyos habang pinapatay ang mga nakatira doon. Agad niyang nalaman na ang mga magulang ni Hana at ang butler ay patay na, at nangakong hindi niya hahayaang mahawakan nila ang embryo ng Diyos. Buong pait na nakipaglaban si Majika sa mga anino. Pagkatapos ay narinig niya ang tili ni Hana mula sa itaas na palapag. Dahil sa dami ng mga aninong nakaharang sa kanya, inutusan sila ni Majika na tumabi, at nanalasa siya sa kanila habang nagmamadali patungo kay Hana. Isang anino ng Diyos ang humarang sa kanya, at ibinato ang isang espada kay Hana. Pinakiusapan ni Majika si Hana na kumapit lang.
Ang sariling espada niya ay tumama sa anino, at muli niya itong nakuha. Kinausap ni Majika ang bata, at malungkot na ipinaalam sa kanya, na ang kanyang tatay, nanay, at lahat ng katulong ay patay na. Niyakap ni Majika si Hana, at sinisi ang sarili sa pagkahuli niya, pero, tiniyak niya rito na magiging maayos ang lahat. Kahit umiiyak si Hana, nangako si Majika na poprotektahan siya, at sinisiguradong hindi na muling dadampi ang kahit isang daliri ng mga anino sa kanya. Nagmamadali ring pumasok si Aruto sa bahay, at mabigat ang loob na napagtantong. Nangyayari ang lahat gaya ng dati, at ang pagkatalo kay Sumijin ay hindi nagpabago sa tadhana. Kung gayon, si Hana ay dapat na. Patay na sana siya, isip ni Aruto. Maya-maya pa, tinawag siya ni Mageka habang si Hana naman ay ligtas na nakatayo sa likuran nito. Nakahinga ng maluwag si Aruto dahil nailigtas ni Mageka ang bata. Agad niya silang hinarap at tinanong kung may mga sugat ba sila. Pinatigil siya ni Magika at sinabing mamaya na ang mga paliwanag, sabay utos na makinig silang mabuti. Ang mga nakikita sa langit ay mga anino lang ng Diyos, at ngayon, may mas malaki at mas malakas pang nilalang nalalabas. Halos wala na silang oras. Sa sandaling iyon, nakita ni Aruto ang isa pang nilalang na bumababa mula sa langit. Akala niya noong una ay demonyo lang ito, pero hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang sariling mga mata. Ang pakiramdam na nararanasan niya kapag lumalaban sa mga demonyo ay mas tumindi pa ngayon at naging isang dambuhalang kapangyarihan. Kung ang mga karaniwang demonyo ay kusa lang sumusulpot, ang isang ito ay sadyang ginawa ng Diyos. Isa itong God Demon. Sinimulan na ni Aruto na bawiin ang hacking na ginawa niya noong nakikipaglaban pa siya kay Sumijin. Alam niyang mapapahinto nito ang ilang mahika. Dahil sa bago niyang resistance, naramdaman ni Aruto na kaya na niyang kumilos. Inutusan niya si Hana na huwag lang gagalaw, habang handa na siyang lumaban ng maayos gamit ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, sumugod ang demonyo at inatake si Aruto. Noon lang napagtanto ni Aruto na sobrang bilis nito. Habang sinusubukan niyang tapatan ang demonyo gamit ang kanyang sandata, bigla itong nagkapira-piraso sa tindi ng pagsalakay. Ang Dragon Fang Dagger ay mas matigas pa sa mithril. Paano ito nabasag? Tanong ni Aruto sa sarili, habang pilit na umiiwas sa mga atake. Sumingit si Madika para harangin ang demonyo, kaya nagpasalamat si Aruto. Pero nagbabala ang dalaga na huwag siyang magpapabaya. Kahit ang dalaga ay nahihirapan ding sabayan ang kanilang kalaban, ang artifact na dala nito ay nagpapatunay na isa siyang heavy warrior. Pero ang kanyang liksi ay kapareho ng kay Magika, na isang katangian ng Squirrel Tribe, isa talaga siyang nilalang na gawa ng Diyos. Dahil sa tindi ng sitwasyon, naintindihan ni Aruto na kailangan na nilang maghiwalay. Inutusan niya si Madika na mauna sa harap habang siya naman ang bahala sa likuran. Sumang-ayon naman si Madika sa plano. Si Magika, na kayang tapatan ang bilis ng kanilang kalaban, ang direktang makikipagbakbakan. Kinuha naman ni Aruto ang pagkakataong iyon. Ginamit ni Aruto ang isang microflash para asintahin ang demonyo, habang nakuha naman agad ni Magika ang kanilang taktika at itinuloy ang pag-atake. Nagpakawala si Aruto ng mga beam ng liwanag para suportahan ang bawat galaw ni Magika habang umiiwas ito sa kalaban. Nagpakawala si Aruto ng isa pang tira mula sa isang blind spot at sapul ang demonyo sa mismong likuran nito. Naramdaman ng demonyo ang tama. Hindi man ganoon kalaki ang pinsala, pero siguradong may epekto ito sa kanya. Bigla na lang nagliwanag ng husto ang mga pakpak ng kalaban, kaya lalong naguluhan si Aruto. Sa isang iglap, pinaulanan siya nito ng maraming balahibo. Alam ni Aruto na imposible na siyang makaiwas pa. Humiwa sa kanyang katawan ang mga balahibong kasing talas ng labaha, sinubukan niyang gamitin ang kanyang hacking skill, pero nabigo siya. Isang balahibo ang bumaon sa kanyang dibdib, kaya tumalsik si Aruto sa malayo, humandusay siya sa lupa at hindi na gumagalaw.